Sa gitna ng isang madilim na kawalan, isang matinding hiyaw ang umalingawngaw sa kawalan. Kasunod ng tunog, mga sinag ng liwanag ang nagsama-sama at nagdulot ng isang matinding pagsabog. Ang responsable sa lahat ng ito ay isang batang lalaki na nagngangalang Aladdin, na walang ideya kung sino siya o kung bakit siya pinananatili sa lugar na ito. Sa harap niya ay nakaluhod ang isang dambuhalang higanti, isang nilalang na may di masukat na kapangyarihan, ngunit isa na kusang loob na nagpasakop sa harap ng bata. Sa kasamaang palad, hindi masabi ng higanti kay Aladdin kung sino siya, kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, o kung bakit siya narito, ngunit sa kapangyarihang nasa kanyang utos, maaaring ipagkaloob ni Hugo kay Aladdin ang isang kahilingan. Maging pinuno ng buong universo na may ganap na kapangyarihan, magkaroon ng walang hanggang kayamanan at yaman na hindi kayang isipin, o pagpalain ng buhay na walang hanggan na hindi magtatapos. Ano man ang nais ni Aladdin, kayang gawing totoo ni Hugo. Lahat ng iyon ay labis na nakakatukso, ngunit hindi interesado si Aladdin sa alinman sa mga iyon at ibang-iba ang kanyang pinili. Ibang tagpo naman, sa isang mundong medieval kung saan ang paghahati ng klase ay labis na mahigpit, kung saan ang mayayaman ay nabuhay sa karangyan habang ang iba ay nagpakahirap sa buong buhay nila nang hindi man lang nakatikim ng kalayaan. Si Alibaba ay isa sa mga taong yun. Baon sa utang sa isang lalaking nagngangalang Budal, nagpakahirap siya sa pagtatrabaho na tila walang katapusan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon, habang naglolo-load siya ng kargamento sa isang kariton, namataan niya ang ilang bata na nakaupo doon na sarap sa pagkain ng pakwan, labis na kumain ng isang bata kaya lumobo ang tiyan nito na parang lobo, at hindi pa rin tumitigil. Walang iba kundi si Aladdin. Mabilis na lumapit si Alibaba para pigilan siya. Saan nanggaling ang paslit na ito? Kumakain na parang walang busog? Malapit na sana niyang pagbuntungan ng galit ang bata para maibsan ang kanyang pagkabigo, ngunit dumating na si Budal sa labas. Nais inspeksyonin ni Budal ang kargamento. Buong pagkabahala namang sinubukan ni Alibaba na itago ang mga kalahating kinain na pakwan sa loob, ngunit wala itong silbi. Si Aladdin, na walang kam-alay-malay sa sitwasyon, ay nakita ang matambok at maalindog na dibdib ng dating amo at agad na dumamba upang haplasan ang mga ito, habang pinupuri ng walang humpay. Lubos itong ikinabaliw ni Budal. Iginilid niya si Aladdin at pilit na pinayukod si Alibaba sa lupa sa matinding kahihiyan. Hindi nakalaban si Alibaba at tanging nakayanan lang ang lahat, isinusumpa ang kanyang malas. Nang gabing yun, hindi umalis si Aladdin kundi sinundan si Alibaba pauwi at nilamon ang buong supply ng pang-emergency na pagkain ng lalaki. Talagang isang palamunin. Nagbuntong hininga si Alibaba sa inis at bamulong na kailangan na niyang lupigin ang isang dungeon sa lalong madaling panahon o mamamatay siya sa gutom. Napatayo ang mga tenga ni Aladdin sa pagbanggit ng mga dungeon. Ang mga dungeon ay matatiyog na istruktura na misteryosong lumitaw mula sa 14 na taon na ang nakakaraan. Sabi ng mga tao, ang mga ito ay puno ng bundok ng ginto, pilak at kayamanan. Kung matagumpay mong malulupig ang kahit isang dungeon, agad kang magiging ang pinakamayamang tao sa mundo. Bukod pa rito, sinasabi ng mga chismis na ang mga dungeon ay naglalaman din ng mga mystical na artifact ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihang mahika. Kung makakakuha ka kahit isa, habang buhay nang magbabago ang iyong buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Aladdin nang marinig ito, ngunit oras na ng pagtulog at wala nang sinabi si Alibaba bago siya tuluyang makatulog sa kinatatayuan niya. Hindi na rin nagtanong pa si Aladdin at nanatiling nakahiga ng tahimik. Kinabukasan, hindi magising si Aladdin, kaya wala nang nagawa si Alibaba kundi ang pilitin siyang lumabas ng pinto. Tunay na pang-aabuso sa bata iyon. Magkasama silang lumakad sa mga kalye. Nagpatuloy si Alibaba sa pagpapantasya tungkol sa pananakop ng isang piitan, pagkuha ng bundok ng ginto, at tapos ay makapag-imbita ng mga kaakit-akit na dalaga sa kanyang lugar para sa ilang masayang oras. Bata pa si Aladdin ngunit ganoon din ang kapal ng mukha, lubos na nabighani sa isang babaeng sumasayaw sa kalye. Habang masiglang gumagala, nabangga ni Aladdin ang isang dalagang may dalang basket ng lemons sa kanyang ulo. Dahil sa banggaan, ilang lemons ang nahulog sa lupa. Ang kanyang kagandahan ay nagtulak sa kanilang dalawa na lumapit at tumulong, ngunit pinulot na niya mismo ang mga lemons at naglakad na palayo. Nang mga sandaling yun, napansin ni Aladdin ang mga kakaibang marka o palamuti sa kanyang mga bukong-bukong na tila kawing.
Nakita rin ito ni Alibaba at ipinaliwanag, siya ay isa sa mga taong hawak ng iba, isa sa mga naninirahan sa hirap sa buong buhay nila, ang kanilang kapalaran ay hawak ng iba, buhay ngayon at patay bukas. Napansin ng dalaga na may nakakita sa kanyang mga tanikala at, dahil sa hiya, sinubukan niyang hilahin ang kanyang saya pababa para takpan ang mga ito, dahilan para mahulog ang buong basket ng lemon sa kanyang ulo. Lumapit si Aladdin sa kanya, tumugtog ng isang notes sa kanyang flauta, at napibtal ang mga tanikala. Ngayon, malaya ka na, binibini. Ngunit sa halip na magdiwang, ang lahat sa paligid nila ay natigilan sa takot. Ay may parusang kamatayan. Bago pa makapagpaliwanag si Alibaba, dumating na si Butel. Hindi niya alam kung paano nagawa ng dalawa na makakawala mula sa pagkagapos, ngunit wala siyang pakialam. Lumapit siya upang dakpin sila, at binunot ng kanyang mga tanod ang kanilang mga talam. Sa sandaling yun, muling tinugtog ni Aladdin ang kanyang flauta. Isang napakalaking kamay ang lumitaw mula sa loob, umikot sa isang malawak na arko at itinaboy ang mga gwardya ni Butel, saka malakas na hamampes mismo sa kinaroroonan ni Butel. Ang shockwave mula sa paghampas ay nagpakawala ng malakas na bugso ng hangin na nagpatambas sa lahat. Hindi agad napatay ng higanteng kamay si Butel, kundi pinatakot lamang siya hanggang sa mawalan ng malay. Nakita ni Alibaba ang mga sundalong papalapit sa di kalayuan at hinawakan ang kamay ni Aladdin upang tumakas. Matapos ang insidenteng yun, napagtanto ni Alibaba na si Aladdin ay isang mangkukulam, kaya't dinala niya ang bata sa isang lugar na pinapangarap ng bawat lalaki at ipinatawag ang dalawang dilag na may magagandang figura at kaakit-akit na kurba upang magpakasaya ng husto si Aladdin. Pagkatapos ay sinimulan niyang hikayatin si Aladdin na magkasama nilang galugarin ang isang piitan. Gusto na rin namang pumunta doon ni Aladdin, at dala ng labis na kaligayahan, agad siyang sumang-ayon. Nakahinga ng maluwag si Alibaba at ipinatawag pa ang ibang babae para sa sarili niya. Sa kanyang takot, ang dumating ay isang malaki at maskuladong babae na may umbok na mga bicep. At isang magaspang, walang emosyong mukha na tila hindi naiiba sa mukha ng isang lalaki. Matapos ang kanyang masigasig na serbisyo, halos gumapang palabas si Alibaba ng establishmento na parabang iniwan na siya ng kanyang kaluluwa. Sa tamang-tama, muling nasundan sila ni Butel. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, nagpa siya ang dalawa na bumalik sa pagtatrabaho para sa matabang lalaki. Tingnan mo lang ang mukha ni Alibaba. Nakakaawa, di ba? Sa pagkakataong ito, ang trabaho nila ay maghatid ng alak. Lubha itong mapanganib dahil isang halimaw na mahilig sa alak ang umukupa sa daan na kailangan nilang tahakin. Bago sila umalis, nakita nila ang babaeng may pulang buhok kasama ang isang grupo ng iba pang alipin na nakakulong. Nasa loob ng mga kulungang bakal. Ipinapadala sila sa mga minahan upang piliting magtrabaho ng labis-labis hanggang sa tuluyang bumigay ang kanilang katawan. Galit na galit si Alibaba ngunit hindi alam ang gagawin. Sa buong biyahe, patuloy na dumadaldal si Butel tungkol sa kung paano ang mga daga ay daga at ang mga alipin ay alipin. Pinanganak na basura, mamamatay na basura, si Alibaba ay kumukulo sa galit, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ngunit sa huli ay wala siyang ginawa at nakisakay pa nga sa mga sinabi ng gunggong na si Butel. Pinagbabalaan siya ni Aladdin na huwag masyadong magsinungaling, kung hindi ay titigil siya sa pagtitiwala sa kanyang sarili. Sa mismong sandaling yon, isang malakas na ugong ang yumanig sa lupa bago ito gumuho at bumagsak. Sa ilalim nila, sinikap ng karaban na pabilisin ang mga kamelyo, ngunit hindi nila matakasan ang gumuguhong lupa. Hindi na kaya na ng mga gulong na kahoy ang pagyanig at nagkapira-piraso. Sumigaw si Butel sa lahat na bumaba at iligtas ang alak, iniiwan ang mga nasa panganib na kumilos para sa kanilang sarili. Sa ilalim ng napakalaking bunganga ay isang dambuhalang halamang kumakain ng tao na dumating para sa alak. Ang mga galami nito ay hamampas sa lupa, na nagdulot ng pagyanig na kumalat palabas. Isang maliit na batang babae ang nawala ng balanse at nahulog. Sinubukan siyang iligtas ng babaeng may pulang buhok, ngunit nahulog din. Sumugod si Alibaba upang saluhin sila at sana'y nagtagumpay kung hindi sumiksik ang matabang lalaki upang protektahan ang kanyang mahalagang bar aisles ng alak. Habang pinapanood silang mahulog, nakatayo si Alibaba roon sa tulala at tahimik. Sumigaw si Butel mula sa gilid upang iligtas ang alak, na sinasabing ang mga aliping iyon ay hindi man lang nagkakahalaga ng isang bar aisles.
Hindi na makatiis sa kalupitan ng matabang lalaki, si Alibaba ay naglabas ng lakas na parang Mike Tyson at tinamaan si Butol sa mukha, saka lumundag sa hukay upang iligtas sila. Ang bulaklak ay nagsasara upang tunawin ang biktima nito, at walang sinumang tao ang may lakas upang ipilit itong buksan. Mula sa itaas, tinawag ni Aladdin si Hugo. Dahil sa higanti, nakayanan ni Alibaba na ihagis ang isang banga ng alak sa loob, pinahina ang bulaklak ng sapat para mahawakan niya ang kamay ng babae na may pulang buhok. Pero isang banga lang hindi sapat. Hinayla niya silang dalawa palabas gamit ang lahat ng lakas, itinutulak ang sarili mas malalim sa proseso. Kahit nahaharap sa kamatayan, walang pagsisisi si Alibaba. Sa wakas, hindi na siya kailangang mandaya o tingnan ang mukha ng pangit na lalaking yun. Nakikita ito mula sa itaas, inalis ni Aladdin ang kanyang turban. Sa kanyang utos, nakalap nito ang natitirang mga banga ng alak, lumipad patungo sa langit, at naghulog. Ang lahat ng iyon sa halamang kumakain ng tao. Lasing sa alak, pinaluwag ng bulaklak ang kapit nito at pinakawalan si Alibaba. Labis ang kagalakan ni Alibaba na buhay pa siya, ngunit si Butol ay nagsisigaw sa galit dahil sa kanyang nasirang paninda. Ngunit hindi na yun mahalaga, dahil walang kahirap-hirap na dinala ni Hugo ang dalawa palayo sa pinangyarihan. Inabot sila ng isang buong araw para marating ang piitan ni Amen. Sa kabila ng kanyang laging pangarap na masakop ang isang piitan at baguhin ang kanyang kapalaran, habang nakatayo sa harap ng bitag ng kamatayan na lumulunok ng buong tao, nag-alinlangan pa rin si Alibaba. Bumaling siya kay Aladdin at tinanong kung gusto nitong magbago ng isip. Ito na ang huling pagkakataon, ngunit mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Aladdin. Ang buong katawan niya ay tila malabo at hindi makapag-focus, at sa halip na sumagot, siya ay humandusay pasulong at itinulak si Alibaba sa tarangkahan. Nang makalagpas sa harang, sila ay bumulusok pababa sa isang mahaba, walang katapusang lagusan ng buhangin. Pagkatapos, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakatayo sa harap ng isang malawak, walang hanggang espasyo, kasing walang hanggan ng universo mismo. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang makalangit na sparrow na pinagtagpi-tagpi ng di mabilang na sinag ng liwanag. Ito ay direktang sumikat sa mukha ni Alibaba, tuluyang bumulag sa kanya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang yungib. Sa ilalim ay tubig na hinaluan ng isang kakaibang itim na likido. Agad na kumilos si Alibaba, dali-daling lumapit kay Aladdin, binuhat siya, at kumari pa ng takbo patungo sa labasan. Sa mismong sandaling yon, biglang sumiklab ang apoy. Nang dapuan ng itim na likido at mabilis na kumalat ang apoy sa ibabaw ng tubig, nalaman ni Alibaba na ang itim na sangkap na nakita niya ay mas madaling masunog kaysa sa langis, kaya naman siya ay tumatakbo ng buong bilis. Kung naging mas mabagal pa siya ng isang saglit, ang kanyang likuran ay malamang na natusta. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, kinailangan nilang muling kumari pa ng takbo dahil isang malaking bato. Papalapit na gumugulong mula sa likuran nila, at naramdaman nilang hindi nila ito matatakasan. Tinawag ni Aladdin si Hugo upang buhatin silang dalawa. Gamulong ang malaking bato sa isang tulay, sinira ito bago huminto. Pagkatapos ay lumundag si Hugo sa bangin at bumalik sa plauta. Pasasalamatan na sana ni Alibaba si Aladdin sa pagliligtas sa kanyang buhay nang mapansin niyang lubhang pagod ang bata, ubos na ubos ang lakas. Ang pagtawag kay Hugo ay hindi isang bagay na kayang gawin ni Aladdin ng basta-basta. Bawat pagtawag ay kumakain ng bahagi ng kanyang lakas at nag-iiwan sa kanya ng matinding gutom. Maraming beses na niyang tinawag si Hugo ng araw na yon, kaya naman. Kumakain si Aladdin na parang gutom na multo tuwing may pagkakataon siya. Pinalakasan ni Alibaba ang loob niya, sinasabing hanggat buhay sila, makakahanap din sila ng pagkain kalaunan. Lumiwanag lang siya sandali para suriin ang kanilang paligid, at nang muling lumingon, wala na si Aladdin. Sa kanyang kinalalagyan ay isang berdeng langgam, at si Aladdin ay malapit lang at sumisigaw ng tulong dahil sinusubukan siyang kainin ng langgam. Hindi nag-atubili si Alibaba at hinayla si Aladdin palayo mula sa bibig nito. Napalibutan sila ng isang kawan ng langgam. Kinuha ni Alibaba ang isang maliit na punyal at hinarap sila ng harapan. Sa buong panahong ito, inakala ng lahat na isa lamang siyang walang silbing bob arrow. Ngunit nang sumugod ang mga langgam, umiwas si Alibaba ng napakabilis at gumanti ng may nakamamatay na katumpakan.
Malalaki naman ang mga langgam ngunit hindi gaanong matitigas, at sa bawat matalim na hiwa, madali silang bumagsak, habang malapit nang ubusin ni Alibaba ang lahat. Biglang naglaho ang mga langgam at nagsanib-sanib upang maging isang napakalaking halimaw na may 4 na paa. Ang mga ukit sa katawan nito ay humigop ng napakaraming hangin, pagkatapos ay bumuga ang bibig nito ng agos ng apoy. Hinawakan ni Alibaba si Aladdin at umiwas, nararamdaman ang panganib. Ginamit ni Aladdin ang kanyang huling lakas para ipatawag si Hugo. Ang suntok ni Hugo ay nagbasag sa balikat ng nilalang, ngunit hindi man lang ito natinag habang naghihilom ang sugat sa bilis na nakikita ng mata. Sa gitna ng sakit, muling hinay pa ni Aladdin ang kanyang plauta. Naglitawan ng gininto ang mga paru-paro sa paligid nila, at isang lilang enerhiya na parang kumikislap na apoy ang bumalat sa mga kamay ni Hugo. Nang bumuga ng apoy ang halimaw, sinalo ito ni Hugo ng walang panangga, saka pinagsama ang magkabilang kamao at ibinagsak ng buong lakas. Ang pagsabog mula sa bagsak ay hindi naiiba sa isang bomba. Nang mawala ang usok, ang tanging natira ay isang napakalaking hukay. Nawala ng malay si Aladdin ng tuluyan pagkatapos ng labanan. Binuhat siya ni Alibaba sa isang silong, binigyan ng tubig, pinagpahinga, at sinubukang alamin kung paano makakahanap ng pagkain. Sa katahimikan ng piitan, umalingaw-ngaw ang mga yapak. Sumilip si Alibaba at natuklasan na ito pala ang Panginoon. Nagtataka siya kung bakit narito ang lalaki nang marinig ang kalansing ng metal. Tumingin siya sa unahan at nakita ang dalagang may pulang buhok, na sinusundan ng Panginoon. Hindi pinansin ng Panginoon si Alibaba at dumiretso kay Aladdin, kinakausap siya. Bilang mga mago na may matinding paggalang bago siya dinala palayo. Nang tangkain ni Alibaba na mamagitin, inutusan ng Panginoon ang kanyang tanod na umatake. Ngunit dahil sa galing ni Alibaba sa pakikipaglaban, mabilis niyang binaliktad ang sitwasyon at pinasuko ang tanod. Humanga sa kanyang kakayahan, itinakwil ng Panginoon ang kanyang walang silbing alipin at sinabihan si Alibaba na sumunod na lang sa kanya. Bagaman wala siyang ideya kung ano ang nasa isip ng lalaking yun, wala nang ibang pagpipilian si Alibaba. Nakapunta sila sa isang lugar na puno ng mga haligi ng apoy na biglang lumiliyab at biglang namamatay, paulit-ulit na nangyayari, bumubuo ng isang hadlang na humaharang sa sinumang sumusulong. Sa pasukan ay nakatayo ang isang batong tapyas na may nakasulat na mga sinaunang karakter, isang lengguwahe na tanging ang mga may pinakamataas na antas ng edukasyon lamang ang makakaunawa. Ang Panginoon ay halos hindi makabigkas ng ilang salita, ngunit naunawaan ni Alibaba ang bawat isang karakter at nabasa ng walang kamali-mali ang buong inskripsyon. Dahil dito, labis na naramdaman ng Panginoon ang pagiging mababa, kaya sa labis na pagkabigo ay sinaktan niya si Alibaba. Ayon sa mga tagubilin, si Alibaba ang unang bumulusok at lumundag sa pagitan ng matataas na haligi ng apoy. Sa kabilang panig ay isang batong ulo ng dragon. Ang kailangan lang niyang gawin ay abutin sa loob at hilahin ang pingga, at hihinto ang apoy na nagpapahintulot. Ang tatlo pa upang madaling makadaan. Ngunit sa kalagitnaan, mismo sa kinaroroonan ni Alibaba, biglang bumulwak ang isang haligi ng apoy na mas malaki kaysa sa iba. Napakasidhi ng pagkasunog nito kaya't natupok ang kanyang katawan, at ang naiwan na lamang ay isang maliit na piraso ng abo na lumulutang sa hangin. Nagising si Aladdin sa mismong sandaling iyon. Kinausap siya ng Panginoon ng pribado at ipinaliwanag ang sitwasyon, itinago ang katotohanan na namatay si Alibaba at sa halip ay sinisisi siya sa pagnanakaw ng plauta ni Aladdin. Ang babaeng may pulang buhok, na nakaramdam na pareho silang mabuting tao, ay nakaramdam ng kurot ng konsensya. At tumalikod. Pagkatapos magsalita, kinuha ng Panginoon ang kanyang alipin at nagtungo sa ibang direksyon, iniwan si Aladdin sa pangangalaga ng dalagang may pulang buhok, napansin ang malamig at tensyonadong ekspresyon ni Morgiana. Sinubukan ni Aladdin ang lahat ng makakaya niya para mapatawa siya. Si Morgiana ay talagang malapit ng bumigay sa kakatawa ngunit pilit niyang tinago ito hanggang sa hindi na niya mapigilan pa. Hindi niya alam, tinukoy ni Aladdin ang kanyang tinubuang bayan bilang ang Dark Continent. Hindi niya nagustuhan ang pangalang yun kahit Katy Ting. Isa itong panunuya sa lugar kung saan siya ipinanganak. Naalala ni Morgiana ang kanyang tinubuang bayan bilang isang lugar ng kagandahan, na may malinaw na asul na kalangitan at parang panaginip na. Mga ulap na lumulutang. Pagdating ng gabi, ang mga bituin ay lumilitaw na parang kumikislap na kandila, nagpapailaw sa buong kalangitan.
Nang marinig ito, talagang gusto ni Aladdin na bumisita. Hiniling niya kay Morgiana na dalhin siya doon balang araw, ngunit imposible yun para sa isang alipin. Maaaring tanggalin ni Aladdin ang kanyang mga pisikal na tanikala anumang oras. Ngunit may mga di nakikitang tanikala na hindi niya kayang sirain. Tanging si Morgiana lamang ang makakatanggal ng mga yon. Sa puntong ito, inihayag ni Morgiana na patay na si Alibaba. Nanigas si Aladdin, naghahanda sa pagkadurog ng puso, nang biglang sumulpot ang ulo ni Alibaba mula sa itaas. Aladdin ay talagang gustong magmura ngunit nagpigil sa takot na maban. Bumaba si Alibaba upang salubungin sila nang biglang tumakbo pabalik ang Panginoon mula sa pagmamanman sa unahan. Hinahabol ng halimaw, nagulat siya nang makita si Alibaba na buhay. Ang mga tagubilin sa tableta ay kalahati pa lamang ang nabasa ng malakas. Ang kabilang kalahati ay itinago ni Alibaba para sa sarili. Dahil doon, natagpuan niya ang daan upang masakop ang piitan at bumalik para kay Aladdin. Sumigaw si Aladdin kay Morgiana na hintayin ng araw na siya mismo ang makalaya sa kanyang pagkakagapos at makabalik sa kanyang sariling lupain. Tapos tumakbo palayo. Nakatayo si Morgiana doon na tuliro, nawawala sa isang pananaw ng kalayaan, hanggang sa pagsigaw ng Panginoon. Biglang sumakit ang likod niya. Ginamit niya ang kanyang pambihirang mga binti upang lumipad mula sa mga dingding, sinusubukang hulihin ang dalawa. Ngunit huli na ang lahat. Narating ni na Alibaba at Aladdin ang tuktok at binuksan ang pinto ng katotohanan, sabik sa kung anumang naghihintay sa kabilang panig. Sa kanilang pagkabigla, habang bumubukas ang pinto, ang silid ay nagsimulang matuno at maglaho. Napakawalang laman nito kaya nakita nila ang malawak na labas na umaabot sa malayo. Ngunit mabilis na napagtanto ni Aladdin na nasa loob pa rin sila ng piitan. Sa itaas nila ay isang transparent na simboryo. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga rebulto ng dragon na nagbubuga ng apoy, ang mismong matitinding haligi ng apoy. Nilampasan nila kanina, naiwan pa rin doon ang Panginoon, nagpupuyos sa galit dahil wala ni isa sa kanyang mga alipin ang makalaban sa halimaw. Kahit sa ganoong kapahamakan, ang basurang iyon ay pinagbuhatan pa rin ng kamay si Morgiana para ilabas ang kanyang galit. Hindi gaanong pinansin ni na Aladdin at Alibaba. Naglakbay sila sa himpapawid sakay ng isang lumilipad na alpombra. Ayon sa minsan ng sinabi ni Hugo sa kanila, sa ibaba ay isang libingan, o mas tumpak, isang patay na syudad kung saan walang nakatira. Matapos lumipad ng ilang sandali, narating na nila ang huling destinasyon ng piitan. Ang patunay ay ang mga bundok ng ginto, pilak, kayamanan, at pinakamataas na uri ng baluti na may di masukat na halaga na nakatambak sa itaas. Bago pa sila makapagdiwang, ang napakalaking katawan ng alipin ng Panginoon ay bumagsak mula sa itaas na may malakas na kalabog. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sunog at sugat. Hindi na kailangan pang hulaan kung sino ang gumawa niyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alibaba. Bago pa siya makapagbabala sa sinuman, ang babaeng may rosas na buhok ay sumugod na parang bala ng kanyan at sinipa si Aladdin sa kabilang dulo ng silid, na dahilan upang malakas siyang tumama sa dingding. Ang pagtama ay nag-iwan ng malalim na yupi, na nagpapakita kung gaano kalakas ang sipa na iyon. Dumating din ang Panginoon. Ipinadala niya si Morgiana para bantayan si Aladdin, habang siya ay nanatili para harapin si Alibaba. Pagkatapos danasin ang matinding pagsubok sa piitan, naramdaman ng Panginoon na karapat-dapat mamatay si Alibaba. Bakit kailangang magdusa ang isang taong may marangal na katayuan sa ganitong kalalang paglalakbay habang ang ordinaryong taong ito ay hindi? Walang imik na tumitig si Alibaba sandali. Anong kalokohan? Ito ay isang piitan, isang lugar kung saan nagkukubli ang buhay at kamatayan sa bawat sulok ng walang pinipiling maharlika o ordinaryong tao. Kung hindi mo kaya, umuwi ka sa nanay mo, munting prinsipe. Ang insultong ito ay nagpagalit ng husto sa Panginoon, kaya sumugod siya upang umatake. Ngunit hindi natinag si Alibaba at hinugot ang kanyang espada upang lumaban. Lubos ang kumpiyansa ng Panginoon sa kanyang galing sa paggamit ng espada. Siya ay sinanay ng isang dalubhasa. Paano siyang matatalo ng isang karaniwang tao? Mas malakas pa sa isang tagapagbalita ang kanyang pagmamayabang, ngunit sa totoong labanan hindi niya man lang masaling si Alibaba. Sa paningin ni Alibaba, ang galing sa espada na labis na ipinagmamalaki ng Panginoon ay parang pusa lang na kumakamot sa hangin, puno ng butas at madaling samantalahin. Hindi nagtagal,
lubos na napasailalim ni Alibaba ang Panginoon, at nasa kanya na ang kapasyahan sa magiging kapalaran nito. Anumang oras, ngunit tinawag ng Panginoon si Morgiana. Inakala ni Alibaba na imposible niyang maabot ang distansyang yun sa oras. Ngunit dumating si Morgiana sa hindi kapani-paniwalang bilis. Halos hindi nakaiwas si Alibaba sa oras at umatras upang manatili sa kanyang posisyon. Hindi niya maintindihan kung paano magpasakop sa pagiging alipin ang isang mandirigmang ganito kalakas. Ito ay isang piitan. Kung pababayaan niya ang Panginoon dito, hindi siya haharap sa anumang parusa. Nakikinig si Morgiana at lumakad pasulong na parabang naantig ng kanyang mga salita, pagkatapos ay hinawakan ng kamay ni Alibaba at ibinato siya sa pader. Lubos na sinira ng impak ang kakayahan niyang lumaban. Naiwan siyang walang magawa sa lupa, nagmalaki ang Panginoon ngayong nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan ang lahat, at inutusan si Morgiana na wakasan ang buhay ni Alibaba. Nag-alinlangan siya sandali, dahil ito ang magiging unang pagkakataon niyang kikitil ng buhay. Kinuha niya ang espada at dahan-daang lumapit sa kanyang puntirya, itinaas ang talam, saglit na nag-alinlangan, at ipinukul pa rin ito pababa. Sa sandaling yun, isang matinding liwanag ang sumiklab, at ang espadang buong-buo pa ay nagkahiwa-hiwalay. Nagpakawala ng salamangka si Aladdin mula sa malayo. Walang imik niyang hiniling sa Panginoon na ibalik ang kanyang plauta. Natural, tumanggi ang Panginoon dahil palaging kakampi ni Alibaba si Aladdin. Kaya napilitan si Aladdin na bawiin ito. Nakita niya ang silid na napuno ng mga mahiwagang espiritu, mga gintong ilaw na umiikot kay Aladdin na parang bagyo. Lalong nasabik ang Panginoon. Ilang taon na ang nakalipas, nang unang lumitaw ang mga malalim na lagusan, nakatanggap siya ng propesya tungkol sa mga magi, ang mga gag-abay sa mga hari. Kung pipiliin ng isang magi, siya ang magiging anak ng kapalaran sa buong sangkatauhan. Iyon ang dahilan kung bakit determinado ang Panginoon na piliin siya ni Aladdin sa anumang paraan. Kapag nabigo ang panghihikayat, gagamit siya ng lakas. Lumusab si Morgiana upang atakihin si Aladdin, ngunit nakapaghanda na ito ng gravity field na sapat ang bigat upang pigilan ang kanyang paggalaw, subalit hindi pa rin sapat. Nakayanan pa ring kumilos ni Morgiana, kaya ibinalibag niya ang kanyang baston patungo rito. Nang hamu pa ang lahat, si Morgiana ay napatigil sa isang sulok ng silid. Nang masaksihan ito, wala nang nagawa ang Panginoon kundi ang masuner ang ibigay ang plauta. Ngunit kumapit pa rin siya sa pag-asang pipiliin siya ni Aladdin bilang hari, imposible. Sa paningin ni Aladdin, lahat ng ginawa ng Panginoon ay karimari-marim kaysa kahanga-hanga. Ang kanyang kaharian ay paraiso para sa mga maharlika, ngunit isang buhay na impyerno para sa mga mababang uri. Ang isang taong tulad niyan ay hindi karapat-dapat. Bumalik si Morgiana kay Alibaba at inanyayahan siyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa mismong sandaling yun, lumitaw ang mga sirkulong mahika sa buong sahig, at isang napakalaking haligi ng apoy ang sumulpot sa gitna ng silid. Nang hamu pa ang lahat, isang napakalaking nilalang ang nagpakita. Ito ay isang matandang lalaki na may asul na balat at mahabang puting balbas. Tumingin siya sa paligid at tinanong kung sino sa kanila ang hari. Kapwa si Morgiana at ang Panginoon ay nilagpasan. Nang damapo lang ang tingin niya kay Aladdin, saka siya lumapit upang magbigay galang sa mga mago. Agad lumabas si Hugo mula sa plauta, kamakaway at nagsasabi ng kung ano. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon, saka tumingin kay Aladdin at muling binati ito. Lubos na nausisa si Aladdin kung ano talaga ang isang mago. Ang mga mago ay mga mangkukulam na pinili ng mga Diyos upang hanapin, sanayin, at gabayan ang isang ordinaryong tao upang maging isang matalino at natatanging hari. Hindi kayang mamuhay mag-isa ng mga tao. Kailangan nila ng hari upang pamunuan sila. Ang kasalukuyang mga piitan ay nagsisilbi rin bilang isang uri ng pagsubok. Sumabat si Morgiana mula sa gilid, nagtatanong kung maaari na ba niyang kunin ang lahat ng kayamanan ngayong nalupig na nila ang piitan. Sinagot ni Amon na oo naman, maaari, at agad namang nilikom ni Alibaba ang bawat piraso ng ginto at pilak sa silid. Ang bulwagang ito ay sapat na para sa kanyang buong buhay. Oras na para magsaya sa mga bar at magwaldas ng pera. Noon din, isang napakalaking bilog ng mahika ang lumitaw sa itaas. Isa pang mangkukulam ang sumusubok na harangan ang labasan. Pinagsama-sama ni Amon ang lahat at ginamit ang kanyang mahika upang akayin silang lahat palabas. Para iwanan ang Panginoon.
Sinunod niya ang utos ng Panginoon at nakasakit ng napakaraming tao, kaya't hindi rin karapat-dapat ang Panginoon na umalis sa lugar na ito. Ang makita kang makabalik sa iyong sariling bayan ay ang huling hiling ko. Matapos sabihin yon, tinanggal niya ang pagkakagapos kay Morgiana at tumalikod. Nang matapos si Amon sa pagbigkas ng spell ng teleportation, pumasok siya sa kaluban ng espada ni Alibaba. Sa paglabas ng piitan, hindi pa rin makapaniwala si Alibaba na nakarating talaga siya sa piitan. Pagkatapos, kinuha siya ng mga salamangkero at ipinadala sa piitan. Hindi pa rin makapaniwala si Alibaba na nasakop niya talaga ito. Hindi niya inakalang magagawa yun ng isang duwag na tulad niya. Hindi ganoon ang pananaw ni Aladdin. Isang tao na hindi nagagalit kapag ang kanyang mga pangarap ay nayurakan at tinawanan, ngunit isinasantabi ang lahat kapag nasa panganib ang buhay ng iba, ay hindi kailanman magiging mahina. Naniwala si Aladdin na si Alibaba ay magiging isang dakilang hari at magtatayo ng isang lupain kung saan gustong manirahan ng lahat. Ang kanilang paglalakbay na magkasama ay nagtapos dito. Nang bumalik si Alibaba sa lungsod, siya ay umupo sa bakanteng lote kung saan naglaho ang piitan matapos itong masakop. Habang si Morgiana ay nakatayo sa labas ng pader ng lungsod bilang buhay na patunay na siya ay tunay ng malaya. Nang makamit ni Alibaba ang kanyang kayamanan ng ginto at pilak, sa halip na habulin ang mga babae tulad ng lahat. Inaasahan, nagpasya siyang gamitin ang bawat huling barya upang palayain ang mga alipin. Isa itong tunay na marangal na gawa, at lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Maging si Morgiana ay ganoon din ang naramdaman. Sa halip na bumalik sa kanyang sariling bayan, bumalik siya upang tanungin kung kailangan siya ni Alibaba ng tulong sa anumang bagay. Hindi niya alam kung ano ang idudulot ng hinaharap, ngunit ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng paggalugad at kalaunan ay matagpuan si Aladdin, na nawawala. Para naman kay Aladdin, naihatid siya sa isang lugar na kahit siya ay hindi niya nakilala. Sa kabutihang palad, nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili sa isang malinis na tolda, na may isang mabait na matandang babaeng nag-aalaga. Para sa kanya, siya ay isang inapo ng isa sa mga pinakamakapangyarihang tribong lagalag sa kasaysayan at kasalukuyang naglilingkod bilang kanilang pinuno. Ang pangalan niya ay Chajin. Tinawag niya si Aladdin na anak ng rock, ang mga gininto ang nilalang na parang paru-paro. Sila ay banayad at mapagkawang-gawang nilalang, at ang katotohanang napapaligiran si Aladdin sa kanila ay nagpakita na siya ay isang tunay na mabuting tao, na nagbigay kay Chajin ng isang napakagandang impresyon. Namangha si Aladdin na may ibang nakakakita sa mga nilalang na ito bukod sa kanya. Ang rock ang tahanan ng mga kaluluwa. Kapag namatay ang anumang nabubuhay na nilalang, ang kaluluwa nito ay gumagala sa mundo, at sa halip na gumala ng walang kanlungan, sila ay bumabalik sa rock at nagiging mga nilalang na may kahinahunan. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa rock, may dumating sa labas upang ipaalam na nakabalik na ang mga taga-Manman. Ito ang sitwasyon. Ang imperyo ng Ku ay nasa yugto ng agresibong pagpapalawak ng teritoryo. Maraming tribo na lumaban sa kanila ang natalo, kinuha ang kanilang mga lupain at binura ang kanilang mga kaugalian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi ang tribo ng Kuga na sumuko. Sa loob ng maraming siglo, lumaban sila at pinigilan ang pag-abante ng imperyo. Sa pagkakataong ito, gagawin din ng buong tribo ang pareho upang protektahan ang lupain ng kanilang mga ninuno. Ang sumunod ay ang mga araw na ginugol ni Aladdin sa pamumuhay kasama at pakikisalamuha sa tribong Kuga. Palaging nasa tabi niya ang lalaki, na nagpapaliwanag ng paraan ng pamumuhay ng tribo. Karaniwan sa gabi, sila ay kumakain, umiinom at umaawit ng magkakasama. Bawat miyembro ng tribo ay itinuturing na pamilya ang isa't isa. Iyon ang susi sa kaligtasan ng tribong Kuga sa loob ng maraming henerasyon ng hindi mahulang pag-angat at pagbagsak. Kinabukasan, ang mga binata ng tribo ay nagsimulang magdala ng mga espada sa kanilang likod. Ito ay isang malinaw na tanda na papalapit na ang digmaan. Ang mga babae ay nanood ng may pag-aalala at nanalangin na sana ay hindi ito dumating. Kung hindi, ang mapayapa at masayang buhay na ito ay maaaring hindi na bumalik. Sa mismong sandaling yon, sinubukan ni Aladdin na magpasikat sa pagsakay sa kabayo, ngunit siya ay naibagsak at sumadsad pasulong. Ang tanging nagawa niya ay walang magawang sumigaw. Nakita ito ni Dalji at sumugod upang tumulong. Ngunit isang babaeng nakasuot ng elegante at magandang kasuotan ang naunang dumating at sinalo si Aladdin.
Nang makita nila ang kanyang mukha, napagtanto ng lahat sa tribo na siya ay isang dayuhan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ren, isang prinsesa ng Imperyong Ku, naririto upang makipagnegosasyon para sa kanilang pagsuko. Matagal nang inasam ng imperyo ang ambisyon na pag-isahin ng buong mundo, at sila ay napasya na magsimula sa malalawak na damuhan. Ipinakilala ni Ren ang sarili bilang isang taong may mabuting kalooban na ayaw ng labanan, ngunit ang pagsuko ay hindi pagpipilian para sa kuga. Habang tumataas ang tensyon, isang dalaga mula sa tribo ang naglabas ng gatas upang iaalay sa prinsesa. Ang mayabang na tanod sa tabi ni Ren ay itinulak ang dalaga para mapasalampak sa lupa, tinawag itong maruming inumin na hindi karapat-dapat para sa pag-inom. Dapat kayong magpasalamat na dumating kami upang ilabas kayo mula sa abang kalagayan na parabang ginugulungan ninyo araw-araw ang dumi ng kabayo. Hindi napigilan ni Dalji ang kanyang galit at binunot ang kanyang talam, at akmang seisilakay sa lalaki. Sa kabutihang palad, may pumihil sa kanya. Kung napatay ng hampas na iyon ang bodyguard, magiging deklarasyon iyon ng digmaan. Nararamdaman na lumalala ang sitwasyon, iniutos ni Ren sa kanyang grupo na umatras. Nang gabing yun, hinanap ni Aladdin ang prinsesa para kausapin. Hindi niya itinago ang kanyang sariling natatanging katangian at direktang tinanong si Ren kung ano ang balak niyang gawin at kung balak niyang magsimula ng digmaan. Agad na sumagot ang prinsesa ng hindi. Ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan ay laging mas buo kaysa sa digmaan at kalupitan. Iyon ang dahilan kung bakit gagawin niya ang lahat ng posibleng paraan upang hikayatin ang kuga na makipagkompromiso sa halip na lumaban. May magandang balita si Aladdin at gusto niyang bumalik para talakayin ito kay Chajin. Ngunit ng gabing yon, sinalanta ng kaguluhan ang kanilang nayon. Sinalakay ng mga lapastangan ang nayon at dinukot ang lahat ng mga dalagita, saka sila dinala palayo. Kilala ang tribong Kuga sa kanilang husay sa pakikipaglaban, at lubos na pinahahalagahan ang kanilang mga anak. Nalaman ng grupo ni Dalji ang balita at mabilis silang humabol na parang hangin. Mula sa mga karwaheng hila ng kabayo, nagpakawala ng mga pana ang mga kawal ng imperyo sa mga humahabol. Nahati ang grupo sa dalawang panig upang lumapit sa mga karwahe, nagpapana habang pinapanatili ang halos walang distansya laban sa mga mandirigmang step. Sa pagkakita sa aso ng imperyo, nais ni Dalji na agad siyang patayin. Ngunit nalaala niya ang mga salita ni Chajin, na kung kahit isa sa kanila ay mamatay, magkakaroon ng digmaan. Kaya pinigilan niya ang kanyang kamay. Kagagaling lang ni Aladdin at totoong nag-aalala siya sa kaligtasan ng lahat. Si Chajin ay hindi, dahil lubos ang tiwala niya sa mga mandirigma ng kanyang tribo. Sa halip, mas higit siyang mausisa tungkol sa pagkatao ni Aladdin. Isang bagay ang napapalibutan ng Rock, ngunit ang maging amo rin ng isang higanti ay iba pa. Siya ay katulad ng Magi sa alamat. Sa alamat ng Kuga, ang isang Magi ay isang kabataang madalas lumilitaw sa mga humihinang tribo at nagpahayag ng hamon upang lupigin ang mga tore. Ang sinumang makalupig sa tore ang hari ng sangkatauhan. Sundin ang taong yun at kayo ay mabubuhay at uunlad. Sa paningin ni Chajin, walang pinagkaiba si Aladdin sa mga Magi ng alamat, ngunit hindi niya ito pinagkaabalahan dahil para sa kanya, isa lamang itong maliit na paslit na pinulot niya sa lansangan. Sa sandaling yun, ang grupo ni Dalji ay nagbalik na matagumpay. Nagsindi sila ng apoy at muling nagtipon. Inanunsyo ni Chajin ang kanyang desisyon na sumuko sa imperyo, hindi dahil sa takot o kahinaan sa harap ng kanilang kapangyarihan. Bawat miyembro ng tribong Kuga ay nagtataglay ng pananagutan at tungkulin na protektahan ang mapayapang buhay na ito. Para sa kanya, ang mahalaga lang ay makita ang mga bata na lumaki ng ligtas at maayos. Tila doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nang siya'y nag-iisa, isang pana ang lumipad sa dilim at kumitil sa buhay ni Chajin. Di nagtagal, natuklasan ng iba na si Chajin ay sinaktan. Humihinga pa siya, kaya mabilis siyang dinala ni Aladdin pabalik para gamutin. Kinabukasan, ang buong tribo ng Kuga ay nagkagulo, galit na galit dahil binawian ng buhay ang kanilang pinuno. Ito ay isang lantad na insulto at paghamon mula sa imperyo. Wala nang dahilan upang magpigil. Gusto nilang kunin ang kanilang mga espada at gustong pagbayaran ng mga salarin ang kanilang ginawa. Dalji ay nagtangkang magsalita, ipinaalala sa kanila na si Chajin ay laging sumasalungat sa digmaan at nagtataguyod ng mapayapang buhay. Ngunit binulag ng galit ang katwiran.
Kinuha nila ang kanilang mga sandata at sumugod sa kapatagan na parang hangin patungo sa kampo ng imperyo. Sa panig ng imperyo, nakatanggap din sila ng balita na isa sa kanilang mga sundalo ay sinalakay habang nagpapatrol, at natagpuan sa katawan nito ang isang palaso na may tatak ng tribo ng Kuga. Ginamit ito ng taksil na tagapayo upang magpakalat ng kaguluhan, itinutulak na kumilos ang hukbo at sugpuin ang Kuga. Hindi pinaniwalaan ng prinsesa ang ipinipresenta. Ang tribong Kuga ay nagpakita ng higit pa sa sapat na kabutihang loob at pagnanais para sa kapayapaan. Nais niyang personal na pumunta doon at kumpirmahin ang sitwasyon. Ang tulong ay naghihintay mismo sa pagkakataong yun. Prinsesa man o hindi, hawak niya ang kanyang kasalukuyang posisyon salamat lamang sa habag ng emperador. Ang kanyang trabaho dito ay pangasiwaan siya. Kung ipipilit ng prinsesa ang pagpunta, kailangan niyang ipagkatiwala, kahit paano, ang pamumuno sa hukbo. Sumang-ayon si Ren at umalis kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tagapagsilbi. Bagaman may kaunting pagdududa siya, ang pagbisita ni Aladdin noong nakaraang gabi ay nagbigay sa kanya ng matibay na pananampalataya sa tribong Kuga. Pagkapasok pa lang niya sa lambak, isang palaso ang tumama sa lupa sa harap niya, humaharang sa kanyang landas. Isang grupo ng mga mandirigma ang naghihintay na. Walang ipinakitang galit o takot si Ren. Bumaba siya at malinaw na ipinahayag ang kanyang kagustuhang makipagnegosasyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga mandirigma. Inakusahan nila siya ng pagkukunwari, na nakikipag-usap ng kapayapaan sa kanilang harap habang nagpaplano ng pag-atake sa kanilang likod. Ang nasa harapan ay hindi nag-atubili at ibinagsak ang kanyang talam. Ang pagtama ay nag-iwan ng mababaw na hiwa sa mukha ni Ren, ngunit hindi siya nataranta at umiwas lamang, tila nagpapakita ng kanyang katapatan. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido ang mga mandirigma. Sa kabutihang palad, tiniis ni Chajin ang sakit at lumapit, sumisigaw upang patigilin sila. Kay daming tanga na puro lakas lang ang alam. Idineklara ni Chajin ang pagsuko ng tribong Kuga sa imperyo. Napansin din ni Ren ang sugat sa katawan ng matandang babae at naunawaan na ang alitan sa pagitan ng dalawang panig ay isinaayos ng isang nagmamaniobra mula sa anino. Nagpahayag siya ng pag-aalala para sa buhay ni Chajin, ngunit hindi ito inalintana ng matandang babae. Kung ang kanyang isang buhay ay makapagliligtas sa lahat ng nasa likuran niya, ito ay higit pa sa sulit. Sumigaw siya para ibaba ng kanyang mga tao ang kanilang sandata at ipakita ang kanilang pagsuko. Agad na nangako si Ren na titiyakin ang kapayapaan at kaligtasan para sa lahat sa tribong Kuga. Pagbalik sa kampo, nagtipon ang lahat sa tabi ng higa ni Chajin. Matapos ayusin ang pinakamalaking usapin ng tribo, nalabasan na siya ng huling hininga. Nakita ni Aladdin na nakaupo siya doon. Labis siyang nalungkot, ngunit dahil kaunting oras lamang ang kanilang pinagsamahan, hindi siya umiyak. Tanging matapos ang kamatayan lamang tunay na nakita ni Chajin ang pagkakakilanlan ni Aladdin bilang isang magi. Malumanay siyang nakipag-usap sa kanya. Hindi ka nag-iisa, mukhang nag-iisa ka, ngunit 10,000 kaluluwa ang nasa tabi mo, handang magbigay ng kanilang lakas sa tuwing kakailanganin mo. Mula ngayon, ganoon din ako, magiging bahagi ng iyong kapangyarihan. Kaya nagpaalam si Aladdin sa isang lola na nakapalagayan niya ng loob, kahit hindi pa sila matagal na nagkakilala. Habang pabalik sa kampo, alam ni Ren na sa pagkakataong ito ay maraming problema siyang kailangan harapin, lalo na ang supervisor na yon. Ngunit sa mismong sandaling yon, dumating siya at ang kanyang mga tropa. Nang makita siyang ligtas na nakabalik, kitang-kita ang gulat sa kanya. Ayon sa kanyang plano, dapat pinatay ng galit na mga mandirigmang Kuga ang Imperial Princess. Pagkatapos, gagamitin niya ang pagkukunwari ng paghihiganti para patayin ang mga barbaro at lipulin ang Kuga. Bagaman hindi naging maayos ang kanyang plano, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Ang pagpatay sa kanya ngayon at pag-isisi sa mga tao ni Chajin ay makakamit ang parehong resulta. Sa kanyang utos, nagpakawala ang mga sundalo ng saliw ng mga pana diretso sa unahan. Humagibis ang mga pana sa hangin, patungo kay Ren. Nang tila siya ay mapapatay sa pana, biglang tumigil ang mga pana sa ere at kumalansang. Sa lupa, higit pa sa pagiging isang prinsesa, isa rin siyang mananakop ng piitan. Likas lang ang pagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Ang kanyang kasama ay may hawak din ng kapangyarihan ng hangin. Sapat na ang isang hiwa para mapang-alat ang buong pulutong ng sumusugod na mga sundalo.
Sa likuran nila, pumasok si Ren sa kanyang anyo ng labanan at nagsimulang tumawag ng mga hangin na hindi naiiba sa mga buhawi, pinapalipad ang mga sundalo. Bagamat marami na siyang naitaboy, halos naubos na ang enerhiyang mahika na nakaimbak sa kanyang banal na sisidlan. Nagpakawala si Ren ng isang malakas na atake para linisin ang larangan, pagkatapos ay lumipat para dakpin ang taksil, tanging nagulantang sa pagkatanto na may mas malaking hukbo pang nakatayo sa likuran niya. Matapos lumaban ng buong tapang, nalupig si Ren at ang kanyang mga mandirigma. Nakatayo siya sa loob ng bilog ng mga sundalo, nanindigan ng buong pagtutol, gusto ng isang huling paghaharap sa supervisor. Ang isang mapanlinlang na tulad niya ay hinding-hindi lalaban ng patas. Nagkunwari siyang pumayag sa isang duelo, pagkatapos ay ipinag-utos niya sa kanyang mga sundalo na patamaan si Ren mula sa likuran, dahilan upang mapaluhod si Ren. Sa puntong ito, nawalan na siya ng pag-asa at naghahanda ng mamatay ng isang malakas na ingay ng pagbagsak ang umalingawngaw sa tabi niya. Nang hamupa ang alikabok, nandoon na sina Yugo at Aladdin. Yugo itinulak ang supervisor, na dahilan upang ito ay mapasalamat sa lupa na parang basahan. Samantala, sa lugar kung saan naganap ang pagsabog, walang sinumang nakaligtas. Talagang nagulat si Ren sa batang nasa harapan niya at nagtanong kung sino ito. Sa pagkakataong ito, idineklara ni Aladdin ang sarili bilang isang magi. Hinawakan niya ang banal na sisidlan ni Ren, at mula rito ay lumabas ang isa pang higanti. Lumitaw din si Yugo, Kamakaway at itinuturo tulad ng dati. Walang sinabi ang higanti ni Ren tungkol sa pagkatao ni Aladdin at sa halip ay nagbigay ng mas detalyadong pagpapakilala kay Ren, isa sa mga kandidato na nakalupig ng isang piitan at nakakuha ng karapatang maging hari. Sandali lang ang usapan, ngunit sa pamamagitan nito ay nalaman ni Aladdin na may iba pang magi bukod sa kanya. Matapos ang lahat ay maayos, bumalik siya upang magpaalam sa tribong Kuga. Bilang patunay ng kanilang pagkakaibigan at tanda na siya ay laging malugod na tinatanggap, ipinagkaloob nila sa kanya ang tungkod ni Jagan. At kaya, dala ang init ng tribo, naglakbay si Aladdin upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Balik kay Morgiana, namumuhay siya ng medyo maayos kasama ang dalawang batang mangangalakal. Hindi nila alintana kung sino siya, saan siya nagmula, o kung ano ang kanyang nakaraan. Basta't mabuting tao na si Morgiana ngayon at handang magtrabaho, masaya silang tanggapin siya. Salamat sa kanila, nagkaroon siya ng disenteng trabaho at lugar kung saan makakakain at makakatulog pagdating ng gabi. Hindi talaga alam ni Morgiana kung paano ipapahayag ng maayos ang kanyang pasasalamat. Sinabi ni Layla na huwag siyang mag-alala tungkol doon. Kung may nakakaalam tungkol sa pagtanggap ng tulong, ito ay si Layla mismo, na umasa sa kabutihan ng iba upang mabuhay hanggang ngayon. Kaya magtrabaho tayo ng masikap ng magkasama at magbenta hanggat maaari. Matapos tapusin ang kanilang mga benta para sa araw na yon, napansin ng grupo ni Layla na medyo marami ang mga mangangalakal. Na tila iniiwan ang Kishan patungo sa ibang lugar, na para bang tumatakas para sa kanilang buhay. Nang magtanong sila, nalaman nilang isang grupo ng mga tulisan ang nagsasamantala sa kawalang katatagan sa Baldad, nandarambong at nanslilimes sa lahat ng dako. Walang pinipili ang mga ito, bata man o matanda. Sino mang mayroong anumang bagay na mapapakinabangan ay kanilang target. Naliligaw ang isip ni Layla at iniisip ang kinabukasan ng grupo nang makabangga niya ang isang lalaki. Abala sana siyang sumbatan ng lalaki dahil sa hindi pagtingin sa dinadaanan nito nang marinig niya ang kalansing ng mga tanikala sa likuran nito. Pinapalakad niya pasulong ang isang hanay ng mga alipin. Nakakadiri ang tanawing yun para sa tatlong babae, lalo na kay Morgiana, na makakaisip pa nga ng ideya ng paggapos ng mga paa ng isang tao at pagbibenta ng 100 tao kapalit ng kaunting barya, kahit pa hindi na siya mismo isang alipin. Ang mga pilat na iniwan ng mga taon ng Cade ng Bakal ay kitang-kita pa rin sa kanyang mga binti. Nais ni Morgiana na mawala ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, binagabag ng pagsubok ang kanyang mga panaginip. Naalala niya ang malupit na Panginoon at ang mga taon ng kanyang paglaki sa ilalim ng pagpapahirap nito. Ito ang tunay na dahilan kung bakit kahit matapos putulin ng isang tao ang kanyang mga kadena, patuloy pa ring nahihirapan si Morgiana. Upang makahanap ng kagustuhang yakapin ang kalayaan. Kinabukasan, pumunta si Morgiana sa karaban ng mga mangangalakal na regular na naglalakbay sa iba't ibang rehiyon upang makipagkalakalan. Ayon sa kanilang nakaplanong ruta,
direkta sana silang papunta sa Baldad, ngunit dahil sa isang pangkat ng mga tulisan na sumakop sa isang kritikal na posisyon sa kalsada, napilitan silang itigil ang paglalakbay dahil sa matinding panganib. Ilang araw lang ang nakakaraan, nakasagupa ng karaban ng isang kaibigan ang mga buhong na iyon, at ang resulta ay bawat piraso ng kalakal ay ninakaw at ilang buhay ang nawala ng walang saysay. Kahit ganoon, determinado si Morgiana na tahakin ang daang yun, dahil ang pagdating sa Baldad ang tanging paraan para makabalik sa kanyang lupang tinubuan. Tinanong niya ang pinuno ng karaban kung maaari silang magpatuloy kung wala na ang mga bandido. Nang matanggap ang kanyang kumpirmasyon, umalis si Morgiana kinagabihan ding yun, mabilis na tumungo sa taguan ng mga bandido. Sa kanyang himalang malakas na mga binti, maging ang isang kuta na nakatayo sa tuktok ng mataas na bundok ay hindi hadlang. Tumayo siya sa harapan nila at buong tapang na idineklara na dapat silang mag-empake at lumayas, o paalisin niya sila isa-isa. Nagtawanan ang mga bandido. Mahal, kalahating tableta lang ang Race 8 ng doktor sa bawat dosis, hindi ang buong tableta. Isang bugoy na 4 na beses ang laki sa kanya ang lumapit kay Morgiana ng mayabang, tinitigan siya ng may pambabastos. Kaya niyang gawin ng isang bagay, sinuntok niya ito ng napakalakas kaya nawalan ito ng malay agad doon. Agad na tumigil sa pagtawa ang iba at binunot ang kanilang mga sandata, sumugod sa kanya. Tumayo si Morgiana sa gitna ng kanilang pagkakapalibot na tila isang sayawan. Ang lakas ng kanyang mga binti ay nagpapahintulot sa kanya na sumalakay at mabilis na umilag ng sabay. Matapos niyang mapawalan ng ulirat ang karamihan sa kanila, isang mas mukhang mapanganib ang sumugod habang iwinawasiwas ang isang martilyo ng digmaan. Tumabi kayo, hayaan ninyong ipakita ng isang tunay na lalaki kung paano ito ginagawa. Nais na sana niyang iindayog ang kanyang palakol nang isinipa ni Morgiana ang kanyang paa ng diretso sa mukha nito, at sinundan ang sunod-sunod at walang tigil na suntok na naghatid sa kanya sa oral at maxillofacial surgery ward ng ospital. Habang nakikipaglaban si Morgiana, nasaksihan ng mga ngalakal ng alipin mula noon umaga ang eksena at nanliliwanag ang kanyang mga mata. Nakilala niya si Morgiana bilang miyembro ng pinakamakapangyarihang tribo ng mandirigma mula sa timog na kontinente at agad siyang naghandang hulihin siya. Isang uwak ang biglang sumugod pababa at sinalakay si Morgiana. Nakaiwas siya sa tamang oras ngunit nagkaroon pa rin siya ng gallows. Ang mga ngalakal ng alipin ay nagpakita. Gusto niyang bugbugin ang asong iyon hanggang mamatay, ngunit hindi niya magawa. Ang gallows ay may dalang maliit na dosis ng lason na nagpalabo sa kamalayan ni Morgiana bago siya lubos na nawalan ng malay. Nang magkamalay siya, nakita niya ang isang mabigat na tanikala na nakakabit sa kanyang bukong-bukong. Sa tabi niya ay isang batang babae. Sa kaguluhan ng Baldad, nawalan ng magulang ang bata at nabihag ng mga mangangalakal ng alipin. Walang ideya si Morgiana kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Kaya sinabi ni Morgiana sa bata kung ano mismo ang maging isang alipin, isang buhay ng pananakit, mga tanikala sa iyong mga bukong-bukong na hinding-hindi. Maduraj, at pinagtrabaho ng sobra-sobra hanggang sa huli. Si Nasha ay biglang umiyak, sumisigaw para iligtas siya ng kanyang mga magulang. Sobrang takot niya at ayaw niyang mamuhay ng ganoon. Naalala ni Morgiana na ganoon din ang kanyang naramdaman noong bata pa siya, takot at nagmamakaawa para sa tulong. Ngunit walang nakinig at walang nag-abot ng kamay. Hinayla niya si Nasha sa kanyang mga bisig. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang parehong bagay. Kinabukasan, hindi makita ng grupo ni Layla si Morgiana kahit saan. Alam nilang malamang na nagpunta siya sa Baldad at nakasalamuha ang mga bandido, kaya nagmamadaling gumalaw ang dalawa. Upang habulin siya, ang mga mangangalakal, na tila nagsawa na rin sa mga buhong na yon, ay nagsama-sama at hinawakan ang kanilang mga espada. Samantala, nagising si Morgiana at nakita si Nasha na nilalagnat ng malubha. Tinawag niya ang mga mangangalakal ng alipin, iniisip na kahit paano ay ililigtas nila ang bata, ngunit hindi, naubusan lang kami ng pagkain para sa mga hina, ibigay ang paslit na yun bilang pagkain sa kanila, para sa mga aliping maliit lang ang halaga. Ang pagpapagaling sa sakit ay pag-aaksaya. Kaya ginagamit sila bilang pagkain para sa mga hayop na malapit ng isubasta. Habang unti-unting ibinababa ang lubid na may hawak kay Nasha, lumukso ang mga hina, nagtatangkang kumagit at manggalmo. Sa babae, tinapak-tapakan ni Morgiana ang kanyang mga panga, sinisikap na basagin ang mga ito, ngunit walang silbi.
Sinabi ng mga ngalakal ng alipin na huwag nang mag-abala. Ang mga panga na yun ay espesyal na dinisenyo upang hindi masira, pareho ang naisip ni Morgiana. Sa mismong sandaling yun, muling lumitaw ang misteryosong mga espiritu at umalingaw-ngaw ang boses ni Goltez. Sumuko ka na ba talaga, Morgiana? Naniniwala ka ba talaga na mananatili kang nakagapos sa mga tanikalang ito ng walang hanggan? Hindi ka tulad ko, hindi ka na nakagapos sa sistema ng pagkaalipin. Sa sandaling natapos ang kanyang mga salita, naputol ang lubid na humahawak kay Nasha. Lumundag si Morgiana sa ere, at nang lumapag ay buong lakas siyang tumapak sa bakal. Hindi kinaya ng tanikala ang lakas at ito'y nagkahiwa-hiwalay. Biglang nagpakawala si Morgiana ng dagandong na sigaw, at isang malakas na bugso ng hangin ang bumulwak sa sandaling yun, dahilan upang kumari pa ng takbo ang mga hina at tao sa labis na takot. Agad nagpakawala ang mga ngalakal ng alipin ng pangkat ng malalaking tigreng may ngiping tibak upang supulan si Morgiana. Ang bawat isa sa kanila ay mababangis at nakakatakot, at si Morgiana lamang ay hindi pa sapat para paglaruan nila, lalo na para labanan. Ngunit nang sumugod si Morgiana, ang bawat sipa niya ay may napakalakas na puwersa. Ang mga pangil ng tigre ay bumitiw, at ang kanilang malalaking katawan ay bumagsak sa lupa sunod-sunod. Nang masaksihan ang tanawing iyon, ang mga tauhan ng mga ngalakal ng mga bihag ay wala nang nagawa kundi tumakbo. Lumukso siya sa harap nito at hiningi ang mga susi upang palayain ang mga tao na nagbabahagi ng parehong kapas-palad na kapalaran tulad niya. Kabilang sa mga bihag ay ang mga magulang ni Nasha, at lalong nakakagulat, naroon din si Aladdin. Para sa isang tulad niya na mabihag ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling yun, ang mga ngalakal ng bihag ay muling nagtipon at sinubukang bihagin muli ang lahat, ngunit sa kasamaang palad. Para sa kanila, nakuha na ni Aladdin ang kanyang plauta. Tinawag si Hugo at binigyan ang bawat isa sa kanila ng matinding suntok. Dumating ang grupo ni Layla mula sa labas, at sa halip na matakot sa eksena, sila ay lubos na natuwa dahil nakilala na nila si Aladdin dati at natulungan na niya sila. Pagkatapos ng pagsagip, nagsalo-salo ang lahat, kumakain, sumasayaw, at umaawit. Pagkatapos yun, naghiwalay ng landas sina Aladdin at Morgiana sa karaban ng mga mangangalakal at nagtungo ng magkasama sa baldad patungo sa lupang tinubuan ni Morgiana. Gaya ng ipinangako niya, enerhiyang magoy, ang dalawa ay tumawid sa disyerto at dumating sa isang lupain na hitik sa luntiang puno. Tulad ng dati, tuwing may tumutulong sa kanya, labis-labis ang pasasalamat ni Morgiana na para bang gusto niya silang ilagay sa dambana, sindihan ng insenso, at latagan ng ilang plato ng prutas bilang alay sa ninuno. Kahit ilang beses pa siyang sabihan ni Aladdin na magpahinga, nanatili pa rin si Morgiana. Bukod sa kanya, lubos din siyang nagpapasalamat kay Alibaba at sabik na sabik sa araw na silang lahat ay muling magsasama-sama. Pareho rin ang nararamdaman ni Aladdin. Nagda-daydream siya tungkol sa pagkikita nila ng kanyang minamahal na kaibigan na sumikop sa piitan kasama. Sa kanya ng isang lalaking walang suot kundi isang dahon lang na nakatakip sa kanyang pribadong bahagi ang lumabas sa harapan nila. Sa mga kaiyahiyang sitwasyon tulad nito, sapat na ang isang maligayang ngiti at isang pagbati. Seryosong gustong ipatawag ni Aladdin si Hugo at turuan ng leksyon ang lalaking ito. Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ng lalaki ang kanyang sarili sa tamang panahon. Dahil sa labis niyang pag-inom ay nawalan siya ng malay sa daan, at nang magising siya ay nawala na ang lahat ng gamit niya. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Aladdin na may mabuting puso, na nagbigay sa kanya ng isang pares ng pantalon para matakpan ang kailangan takpan. Kung hindi, wala siyang mukhang may haharap sa publiko. Nagpakilala rin si Aladdin, isang adventurer na tumawid sa disyerto sa mga hindi kapani-paniwalang paglalakbay. Tunay na nabighani si Sin sa mga pinagdaanan ng binata. Ang pakikipagsapalaran kasama ang mga kaibigan ay tuning ng isang kahangahangang bagay. Nang marinig niya na baldad ang kanilang patutunguhan, sinabihan sila ni Sin na kumalma, pagkatapos ay huminga ng malalim. Ginawa niya ang sinabi niya at nalanghap ang maalat na simoy sa hangin. Sinusundan ng amoy, sinalubong sila ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa harapan nila ay nakatayo ang isang masigla at maunlad na lungsod na puno ng tao, at sa tabi nito ay nakalatag ang malawak, walang katapusang asul na dagat. Ito ang Baldad, ang destinasyon ng kanilang paglalakbay. Sinasabing ang Baldad ay naging isang maunlad na bansa mula pa noong sinaunang panahon,
at nananatili pa rin ito, bagamat kasalukuyan itong humaharap sa ilang masalimuot na problema. Ang mga bandilang nagpoprotesta laban sa monarkiya ang pinakamalinaw na ebidensya. Isang aktibong grupo ng pagtutol ang nagdudulot ng malaking kaguluhan, at maging ang hukbo ng hari ay walang ideya kung paano ito haharapin. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, dinala sila ni Sin sa kanyang paboritong hotel, ang pinananatilihan niya palagi kapag bumibisita sa Baldad. Malugod silang tinatanggap na manatili rito, at bilang pasasalamat sa mga damit, sasagutin niya ang lahat ni Aladdin. At mga gastos ni Morgiana. Ngunit sa sandaling lumapit siya sa pasukan, pinigilan ng mga security guard si Sin dahil sa kanyang kaina-hinalang itsura. Dahil sa ganoong kapag pasalin-salin, imposibleng papayagan siyang makapasok. Sa pinto, 2 taong nakasuot ng malinaw na marangyang damit ang nagbuntong hininga nang makita siya. Dito pala siya nagpunta. Sino ang nakakaalam kung saan siya gumala para manghingi ulit? Tanging sa kanilang garantiya lang pinayagan si Sin na makapasok upang magpahinga. May kailangan siyang asikasuhin, kaya naghiwalay ang grupo. Habang ini-escorten papunta sa kanilang silid, casual na nagtanong si Aladdin kung paano sumakay sa barkong patungo Timog. Karaniwan, hindi iyon magiging mahirap, ngunit kamakailan ay lumitaw sa Baldad ang isang grupo ng mga tulisan na may supernatural na kakayahan. Sinasamantala nila ang lupain ng lungsod na nababalutan ng hamog upang madalas salakayin ang mga tahanan ng mga opisyal at maharlika, gayon din ang mga barkong pangkalakal ng hari. Bagamat mga magnanakaw sila, madalas nilang ipinamamahagi ang kanilang mga nanakaw na gamit sa karaniwang tao, na siyang nagpatanyag sa kanila. Ang kanilang pinuno ay ang kahangahangang si Alibaba, at mula nang siya'y lumitaw, naging mas epektibo ang mga tulisan. Nagkatinginan sina Aladdin at Morgiana. Tiyak na hindi yun ang Alibaba na kanilang hinahanap. Sa panig ni Sin, nakikipagpulong siya sa hari ng Baldad. Isang tingin pa lang sa lalaki ay sapat na para sabihin na siya ay pangkaraniwan at walang silbi, isinilang para lang maging pasanin. Gusto ni Sin na muling itatag ang kalakalan sa Baldad at dumating siya para makipagnegosasyon. Gusto rin yun ng hari, ngunit nahihirapan ang Baldad sa mga bandido. Kung kaya ni Sin na asikasuhin sila, maaari silang mag-usap, kaya buong pag-aatubili niyang tinanggap ang misyon. Nang muling magtipon ang 2 grupo, tuwang-tuwang ipinatawag ni Aladdin si Hugo, na nagbunyag kay Sin na ang bata ay isang magi. Ibinigay naman ni Sin ang mas detalyadong pagpapakilala sa kanyang sarili, isang lalaki na mailalarawan lamang bilang alamat, na sumikop ng mahigit 7 piitan at naging amo ng 7 jin, at nagtatag ng sarili niyang bansa. Sinbad, napaka-impresibo pakinggan. Ngunit ang isang walang karanasan na tulad ni Aladdin ay walang ideya kung sino siya. Bamantong hininga ng malalim si Sinbad. Isa ka ba talagang magi? Hayaan mo na, hindi mahalaga. Ipinaliwanag ni Sinbad na kailangan niyang mahuli ang isang grupo ng mga bandido sa Baldad at nangangailangan dahil ninakaw ang sarili niyang banal na sisidlan. Lubhang kawalang pag-asa, nag-alala si Jafar sa lahat ng ito. Hindi maaaring iduit ang isang bata rito. Ang batang ito ay anak ni Solomon. Ang isang nagtataglay ng ganoong kapangyarihan ay mahihirapan mamuhay ng ordinaryo. Walang pakialam si Aladdin kung delikado ito. Ang tanging gusto niya ay hilingin ni Sinbad sa hari na tulungang mahanap si Alibaba kapag tapos na ang trabaho. Bago magsimula, naramdaman ni Aladdin at Morgiana na may suporta ang mga bandido mula sa mga tao, at kinwestiyon kung tama bang dakpin sila. Hindi rin sigurado si Sinbad, ngunit naniniwala siya na ang pamamahagi ng ninakaw na kalakal ay walang higit pa sa dahilan para bigyang katwiran ang maling gawain, kaya tutuloy pa rin sila sa paghuli anuman ang mangyari. Ayon sa impormasyon mula sa loob, 2 target ang posibleng susunod na puntiryahan. Naghiwalay ang grupo para kumilos. Dahil sina Aladdin at Morgiana ay mga bata, sumama si Jafar sa kanila para sa kaligtasan. Medyo nag-aalala si Aladdin kay Sinbad. Huwag mong hayaang linlangin ka ng kanyang tila walang silbi at walang pakialam na saloobin. Kung tutuusin, siya ang hari ng 7 dagat. Sa panig ni Sinbad, sila ay nagbabantay nang biglang sumigaw sa kanila ang isang matabang mangangalakal. Bago pa sila makasagot, isang pulutong mula sa barong-barong ang dagsang dumating. Kabilang sa kanila ang isang payat na babae na may hawak na bata na puro butot balat, at ang mga bisig ng sanggol ay parang tuyong sanga. Sa simula ay sumugod siya kay Sinbad,
ngunit nang makita niya ang isang hita ng manok sa lupa ay nagmadali siyang pulutin at kainin ito. Inabot ni Sinbad upang pigilan siya. Ang kayamanan ng mga maharlika ay nagmumula lahat sa mga tao. Kumain kayo ng nararapat ninyong kainin. Pagkasabi niyon, tumabi siya at hinayaan ang mga nakatira sa barong-barong na kumuha ng malaya. Hindi niya nilalabag ang kasunduan. Ang misyon niya ay huliin ang mga bandidong hamog, lumipat sa grupo ni Morgiana. Biglang lumitaw ang kulay rosas na usok sa loob ng hamog. Sa pagkakaramdam ng panganib, hinawakan niya si Aladdin at lumukso sa ere. Sa ibaba, ang mga gwardya na nakalanghap nito ay nahulog sa mga guni-guni at nagsimulang magkagulo at saktan ang isa't isa. Lumabas ang mga bandido mula sa hamog. Ang nakakapagpabaliw na lason ay nilikha ng isang babaeng humahawak ng isang espesyal na espada. Matapos mawalan ng malay ang mga gwardya, huminwa ang isa pang bandido ng isang linya sa pinto, at ang nakakapanirang likido mula sa hiwa ay nagpabukas nito ng maluwang. Sa sandaling susugod na sana ang mga bandido sa loob, bumulusok ang mga lubid mula sa itaas at pinigil ang ilan sa kanila. Iyon ang gawa ni Jafar. Idadakip na sana niya ang iba nang gumalaw ang isa pang bandido. Umusok ang maitim na usok mula sa espada ng lalaki bago ito sumugod at pinigil si Jafar. Sumugod si Morgiana ng buong lakas, ngunit wala ring nagawa laban dito. Nang makita ito ni Aladdin mula sa itaas, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipatawag si Hugo. Dahil hinaranggan sila ng isang higanti, marami sa mga bandido ang nataranta at sinubukang tumakas. Ang ilan ay sumulong para lumaban. Ngunit sa sandaling yun, isang figura na may balot na tela ang ulo ang lumabas at tumingin kay Aladdin ng diretso sa mata. Nang tanggalin ang tela, walang iba kundi si Alibaba. Ito ay isang muling pagkikita na kasing biglaan at kasing sakit. Hindi maunawaan ni Aladdin kung paano ang isang tao na punong-puno ng mithiin, na nakipagsapalaran at nagtagumpay sa mga piitan sa buong mundo at nagpalaya ng mga alipin, ay naging isang bandido. Si Alibaba ay hindi mukhang handang magpaliwanag. Sa likuran nila, ang hukbong sandatahan ng hari ay papalapit na. Hinugot niya ang kanyang espada na pinuspos ng kapangyarihang banal, ginamit ang sarili niyang magoy bilang daanan, at ang kanyang kagustuhan bilang pampasigla upang tawagin ang lakas ni Amen. Isang napakalaking apoy ang sumiklab ng may nakakatakot na puwersa. Sa harap ng kapangyarihan ng isang banal na sisidlan, ang mga tao ay hamak lamang. Ang hukbo ay walang nagawa kundi ang nakatanaw ng walang magawa habang tumatakas ang mga bandido. Nang ligtas silang makabalik sa kanilang taguan, ipinakilala si Aladdin sa 3 pang miyembro, na siyang mismong mga magnanakaw na kumuha ng lahat kay Sinbad, at hindi man lang nag-iwan sa kanya ng kahit anong damit. Malinaw na inis si Alibaba na patuloy na nagdadala si Qasim ng mga kung sino-sinong tao mula sa kung saan-saan. Hindi ito magtatapos ng maayos. Ngunit salamat sa mga bagong kasapi, ang mga bata sa grupo ng mga bandido ay may pagkain na. Sa isang normal na buhay, ang isang tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, ngunit para sa mga batang ito, sapat na ang 2 beses na pagkain. Upang pasayahin sila ng husto. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa na hindi mapagkunwari. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang isang masigasig na binata tulad ni Alibaba ay naging isang bandido. Bumalik siya sa kanyang silid, at sa sandaling pumasok siya ay naramdaman niyang tila may tao roon. Tiningnan niya ng maingat ngunit wala siyang nakita at inakala niyang guni-guni lang niya yon. Sa sandaling humiga siya, naroon si Morgiana. Tumalon siya at tinakpan ng bibig ni Alibaba. Sisigaw ka ulit at masasaktan ka. Sinabi ni Morgiana kay Alibaba na si Aladdin ay naglakbay ng napakaraming milya para lang makita siya, ngunit natuklasan lang na isang tulisan sa halip na kasamang inaasahan niya. Ayaw magpaliwanag ni Alibaba, ngunit hindi ito pinayagan ni Morgiana. Binuhat niya ito at mabilis na lumukso palabas doon. Walang saysay ang pagsigaw ni Alibaba ng tulong. Sa panig ni Aladdin, labis siyang nadismaya kaya wala na siyang lakas na gumawa ng anuman. Ang labis na pag-asa ay madalas nagtutulak sa mga tao sa kaibuturan ng kawalan ng pag-asa. Bagamat alam ni Aladdin na marami pa ring kapanapanabik na bagay ang naghihintay, sa sandaling iyon ay hindi lang niya kayang bumangon. Nang oras na iyon, ipinasok ni Morgiana si Alibaba mula sa labas, at sa wakas ay nagsimula na siyang magkwento. Una, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa aking kaibigan mula pagkabata, ang tunay na pinuno ng mga bandido, si Qasim.
Silang dalawa ay matalik na magkaibigan na magkasamang lumaki sa squatter, isang lugar na walang anuman kundi basura at puro basura. Si Alibaba ay may ina na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Maaaring siya ay isang kurtisana, ngunit siya ay mabait at puno ng init. Hindi mo na kailangang marinig pa. Sapat na ang makita ang matuwid na pagkatao na kinahantungan ni Alibaba upang patunayan kung gaano siya kabuti. Si Qasim naman, ay may masamang kapalaran na magkaroon ng isang amang walang silbi. Hindi pinagkaabalahan ng lalaki na palakihin ang kanyang mga anak at sa halip ay pinag-utos silang magnakaw ng alak para sa niya. Kapag walang alak, madalas niyang saktan ang kanyang mga anak. Sa kabutihang palad, di nagtagal ay nawala ang lalaki mula sa mga barong-barong, at sina Qasim at ang kanyang kapatid ay kinupkup ng ina ni Alibaba. Ngunit napakabilis lumipas ang pinakamasasayang araw ng kanilang buhay. Biglang namatay ang kanilang ina dahil sa isang matinding sakit. Buong puso umiyak si Alibaba. Gayon din si Miriam. Tanging si Qasim lang ang nagpigil, iniisip ang kinabukasan ng kanilang tatlo. Sa simula ay nagsikap sila ng husto upang makaraos, ngunit kalaunan ay napagod si Qasim sa araw-araw na pagpapagod. Napasama siya sa masamang grupo at nagsimulang magnakaw sa mga mangangalakal. Pagkaraan ng ilang panahon, biglang lumitaw ang hari ng Baldad at idineklara si Alibaba bilang kanyang matagal nang nawawalang anak, nais siyang isama sa palasyo. Nang marinig ito, tinanong ni Alibaba si Qasim kung ano ang kanyang saloobin. Sa halip na matuwa, tiningnan siya ni Qasim nang may hayagang puot at sinabihan si Alibaba na lumayas. Hindi makapaniwala si Alibaba na ang isang itinuturing niyang pamilya ay makapagsasabi ng ganoong mga bagay. Galit na galit, sinugod niya si Qasim at sinaktan bago umalis. Ang buhay sa palasyo ng hari ay hindi rin madali. Kailangang matutunan ni Alibaba ang lahat-lahat, kung paano magdala ng sarili bilang isang tunay na prinsipe, kung paano maging isang espadachim at isang iskolar. 3 taon ang nagpabago sa isang batang mula sa maralitang lugar upang maging isang prinsipe na may marangal na tindig. Ngunit hindi niya kailanman itinigil ang pangungulila sa lugar kung saan dating naroon ang kanyang ina at mga kaibigan. Nang bumalik si Alibaba, wala nang natira kundi isang malinis at walang laman na lote. Lumakad siya ng mas malalim at nakasalubong ang kanyang matandang kaibigan. Lubos siyang natuwa kaya hindi niya napansin ang mapagkalkulang pagpupunyagi sa mga mata ni Qasim. Lumabas ang dalawa upang uminom at alalahanin ang nakaraang mga araw. Sa kanyang kalasinggan, hindi sinasadyang nasabi ni Alibaba na lihim siyang gumawa ng lagusan para makalabas ng palasyo. Nang umuwi siya ng gabing yon, masyado siyang pabaya kaya hindi niya napansin na sinusundan siya. Isang araw, habang nakahiga ang hari sa kanyang higaan ng kamatayan, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang ipasa ang Baldad kay Alibaba sa halip na sa isang bumad, na masyadong tamad at walang kakayahan. Walang naramdamang lungkot o tuwa si Alibaba sa balita. Ang gusto lang niyang malaman ay kung ano ang tingin ng hari sa kanyang ina. Tunay kong minahal ang iyong ina. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko siya naprotektahan habang siya ay nasa palasyo. Sa sandaling yon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Lumabas si Alibaba at nakita si Qasim at ang kanyang pangkat ng mga magnanakaw na nilolooban ang palasyo. Siya ay tinamaan mula sa likod at nawalan ng malay. Ang hari, nang makita ang kanyang kayamanan na ninakawan at ang kanyang palasyo na nasusunog, ay namatay kinagabihan mula sa matinding gulat. Tumakas si Alibaba mula sa Baldad pagkatapos ng nakapanlulumong gabing yon. Ang pagnanais niyang sumikop ng mga piitan ay hinimok lamang ng paghahanap ng ginto upang makabawi sa mga kasalanan ng nakaraan. Ngunit nang makamit na niya ang kanyang layunin, hindi na nais ni Alibaba na tuklasin ang mga piitan. Nagdadala ng ganoong negatibong damdamin. Gusto niyang ayusin ang lahat para maharap niya ang hinaharap ng may pinakamagandang pananaw at lubos na matamasa ang bawat pakikipagsapalaran na darating. Kung totoo ang lahat ng iyon, kung gayon ay dapat na naging matinding kaaway ni Qasim si Alibaba. Tama yon, ngunit ang kalahating tinapay ay tinapay pa rin, ang kalahating katotohanan, gayunpaman, ay hindi kailanman katotohanan. Hindi pa nagtagal, ngunit ang isang lupain na dating masigla at maunlad ay nagmistulang guho na ngayon, may mga bandila ng protesta at mga taong walang tirahan na nakakalat sa mga kalye. Sumikop ang dumi at kapanglawan sa buong rehiyon. Ang natira na lamang ay kawalan. Ang kaluwalhatian ng mga nakaraang taon ay nawala ng walang bakas.
Sabi ng mga tao, ang mga bandido ng hamog ang may pananagutan sa lahat. Hinanap ni Alibaba si Qasim upang malaman ang buong kwento. Sa kapangyarihang taglay niya ngayon, madaling masisingil ni Alibaba ang mga lumang utang at masupil si Qasim nang walang kahirap-hirap. Ngunit mula rito, lumino na sa wakas ang sitwasyon. Ang galit ni Qasim sa pamilya ng hari ay hindi nagmula sa kung saan. Isang taon matapos umalis si Alibaba, isang salot ang kumalat sa mga barong-barong. Ang haring kanilang iginagalang ay hindi lang tumangging tumulong kundi nag-utos pa ng kwarantina at lockdown. Namatay si Miriam nang ganoon na lang. Para mapigilan ang salot, ipinag-utos pa ng hari na sunugin ang buong distrito ng mahihirap. Kaya naman sinunog ni Qasim ang palasyo ng hari nang pasukin niya ito. Ipinagkanulo ng hari ang sarili niyang mamamayan at hindi na karapat-dapat umupo sa trono. Siya ang ugat ng lahat ng kanilang pagdurusa. Matapos marinig ito, hindi na nagkimkim ng galit si Alibaba kundi naramdaman niyang may utang siya sa kaibigan. Nais agawin ni Qasim ang trono ngunit hindi niya nagawa. Ang magnanakaw ay magnanakaw pa rin. Kahit magsimula siya ng digmaan at manalo, mananatiling guho lamang ang Baldad ng walang mamamayan. Tiwala, ngunit si Alibaba ay iba. Siya ay nagmula sa lehitimong angkan ni Baldad. Kung si Alibaba ang magiging hari, marahil ay magbabago ang buhay ng mga ordinaryong tao. At kaya nagsimula ang lahat. Si Alibaba rin ang nagplano na nakawan ang mayayaman at bigyan ang mga mahihirap, na siyang naglatag ng pundasyon upang patalsikin ang kasalukuyang hari at magtayo ng isang bagong bansa kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng may kagalakan at kaligayahan. Kahit na matapos ikwento ang buong istorya, hindi pa rin mapigil ni Alibaba ang kanyang matinding galit. Hindi niya gusto ang trono para sa kapangyarihan. Ang bansang ito ay tunay na nabubulok na at hindi na kayang ayusin. Naramdaman ni Aladdin na kakaibang pamilyar ang sitwasyong ito. Kumislap sa isip niya ang imahe ng tribong Kuga. Talagang magkakapareho ang mga tao sa lahat ng dako, lumalaban para sa isang payapang buhay. Ang tanging pagkakaiba ay walang tulad ni Chajin na naroroon upang gabayan si Alibaba sa tamang direksyon. Ngunit dumating si Aladdin sa tamang oras. Siya ang gagawa nito. Nang mga sandaling yun, umalingaw-ngaw ang isang kalabog. Dumating ang grupo ni Qasim upang iligtas si Alibaba. Alam nila ang lugar kung saan dinala si Alibaba, na kinaroroonan din ni Sinbad, ang lalaking humuhuli sa kanilang grupo ng rebelde. Hindi sigurado si Alibaba kung sinusuportahan siya ni Aladdin o hindi, kaya sinubukan niyang umurong. Morgiana ay kumilos upang pigilan sila, at sila'y tumakas patungo sa bubong. Sa ibaba, sa hotel, isa pang pulutong ng mga bandido ang umatake kay Sinbad. Mukha silang malaking grupo, ngunit laban sa tatlong yun, anumang bilang ay hinding-hindi magiging sapat. Nang makipaglaban si Sinbad patungo sa bubong, natarante si Qasim at pinakawalan ang kapangyarihang pumipigil ng kanyang espada. Ngunit kailangan lang ni Sinbad ng maliit na bahagi ng kanyang lakas upang makawala ng madali. Si Masrur, na kasama niya, ay miyembro rin ng tribong Fan Ali. Sa pinakamaliit na galaw, ang buo niyang katawan ay humagibis pasulong na parang bala ng kanyan. Lahat ng nasa kanyang dinaranan ay nawasak. Ang siksik ang mga tulisan ay nagkaliparan isa-isa, lubusang walang magawa. Talagang hindi makapaniwala si Qasim sa kanyang nakikita. Tao pa ba ang mga ito? Sa huli, pinigil ni Sinbad si Qasim at, habang inilalagay ang talam malapit sa kanyang ulo, ginamit siya upang gipitin si Alibaba. Bakit hindi na lang ito ayusin sa pamamagitan ng duelo sa pagitan nilang dalawa? Alam ni Qasim na may mahalagang kailangan tapusin si Alibaba at hindi ito pwedeng mahuli. Inutusan niya ang lahat na gawin ang lahat ng makakaya upang tulungan si Alibaba na makatakas. Inamin ni Sinbad na hindi niya ito mapipigilan kung talagang gustong tumakas ni Alibaba, ngunit tumanggi si Alibaba. Ito ang pundasyon para sa pagbuo ng isang bagong bansa. Kung magkakawatak-watak ang grupo ng mga bandido dito, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kanilang paghahanda. Bukod pa rito, ang mga ito ay ang kanyang malalapit na kasama. Hindi niya lang basta may iwan ang mga ito at lumisan. Ipinatawag niya ang kapangyarihan ni Aman, naglabas ng isang malaking pader ng apoy upang lumikha ng isang hiwalay na puok labanan at harapin si Sinbad sa bakbakan. Ang paggamit ni Alibaba ng espada ay nagpakita ng malinaw na tatak ng maharlikang estilo ng Baldad, mabilis at nakamamatay. Ngunit laban kay Sinbad, ang lahat ng ginawa ni Alibaba ay tila sobrang baguhan.
Hindi siya nakapagbigay ng kahit isang tama, ngunit nang samalag si Sinbad, isang suntok lang ang kinailangan para mapabagsak si Alibaba. Ngunit sa halip na tapusin ang laban, ipinahayag ni Sinbad ang kanyang layunin na sumama sa mga bandido. Nakinita niya na ang pagtulong sa mga taong lumalaban para sa mas mabuting buhay ay mas makabuluhan kaysa sa pagsisilbi sa isang hanggal na hari. Ang laban ngayon lang ay isa lamang pagsubok upang makita kung karapat-dapat si Alibaba na tumanggap ng tulong mula sa hari ng pitong dagat. Higit pa rito, may natuklasan si Sinbad na lubhang nakakabahala. Mula nang lumitaw ang mga dungeons, ang giyera sa pagitan ng mga uri ay lalong lumala. Kung walang kumilos agad para pigilan ito, mawawala sa kontrol ang lahat, at ang mundo ay lulubog sa tunay na kaguluhan. Hindi makapaniwala ang grupo ni Qasim na talagang gustong sumali ni Sinbad, ngunit wala sila sa posisyon upang tumanggi. Kinabukasan, naglabas ng pampublikong anunsyo ang pangkat ng hamog, na nananawagan sa mga mamamayan na pumunta sa palasyo para sa isang mahalagang pahayag. Sinamahan ni Sinbad si Alibaba upang makipagkita sa hari at iharap ang isyu na hindi protektado ang buhay ng mga tao, na siyang mismong dahilan kung bakit nabuo ang pangkat ng hamog. Kung may bumad na makakagarantiya na hindi na mag-aalala ang mga tao tungkol sa pagkain at tirahan, ang tropang ulap ay magkakahiwalay. Bilang tugon sa taus-pusong pakiusap ni Alibaba ay walang natanggap kundi purong paghamak. Ang isang pulot na kinuha sa basura ay hindi ko kapatid. Wala kang karapatang magsalita rito nang walang Sinbad na nakatayo sa likod mo. Agad na nagalit si Alibaba at sinubukan lumapit, ngunit pinigilan lamang siya ng mga gwardya. Balisa ang mga tao sa paghihintay, hindi alam kung paano umuusad ang negosasyon. Iniisip ni Aladdin na marahil ay magiging maayos ang lahat nang lumitaw ang isang misteryosong figura. Sa sandaling dumaan ang estranghero, naramdaman ni Aladdin na para siyang nakatingin sa pinakamalalim na kalangitan sa gabi, walang anumang ilaw. Pumasok ang figura sa palasyo sa masigabong pagtanggap ng walang silbing hari ng bumad. Ang dahilan kung bakit niya binaliwala ang tropa ng ulap sa halip na maging nag-aalala at natatakot tulad ng dati ay ang imperyong Ku. Bukod sa misteryosong figura sa loob ng palasyo, may isa pang tao, isang tagapayo sa pananalapi na ipinadala ng imperyong Ku. Igigiit ng tagapayo na ipaubaya ng lahat ng estadong basalyo na tumatanggap sa pamamahala ng Ku ang kontrol sa kanilang pambansang ekonomiya. Nangangahulugan nito na ang buhay at kamatayan ng isang buong bansa ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng iba. Masyadong bobo si Baldad para maunawaan ang bigat ng mga kahihinatnan at sa halip ay ginamit ito bilang dahilan para buong kumpiyansang baliwalain ang mga tulisan na nagsasalita para sa mga tao. Mula noon, nag-iba rin ang plano ni Sinbad na ibalik ang kalakalan ni Baldad sa sarili nitong bansa. Para talakayin ang bagay na ito, kailangan niyang direktang makipag-usap sa emperador ng Ku. Ang misteryosong bagong dating ay si Judel. Isang tingin pa lang, alam na agad na mapanganib siya. Kahit ang isang matapang at walang pakialam na tulad ni Sinbad ay nag-ingat sa pagharap dito. Si Alibaba, na sumisigaw sa galit sa tabi niya, ay nabalik sa realidad. Wala silang nagawa kundi umalis at tanggapin na nabigo ang negosasyon. Nang sumapit na ang gabi, tuluyang nagkahiwa-hiwalay ang mga taong nagtipon para sa mahalagang anunsyo. Sa loob-loob nila, alam ng lahat kung ano ang naging resulta. May iilan na naiwan dahil naniniwala sila kay Alibaba. Kahit na hindi natuloy ang lahat, kailangan pa rin nilang marinig ito mula sa kanya bago nila ito lubusang tanggapin. Sa harap ng tiwala ng mga tao, hindi alam ni Alibaba kung paano sila haharapin. Lubos siyang nabigo, na walang nagawa ng umagang yon. Hindi ganoon ang pananaw ni Aladdin. Sa pinakakaunti, naglakas loob si Alibaba na tumayo at magsalita para sa mga tao. Ang katotohanang nagtipon sila rito ay patunay ng kanilang tiwala, at ang apoy ng paglaban ay tahimik na nagliliyab sa kanilang kalooban. Ganoon din ang naramdaman ni Sinbad. Inilabas niya si Alibaba at pormal na inihayag na ang bawat panukala mula sa negosasyon ay tinanggihan. Nagsalita kami, ngunit hindi pinakinggan ng kabilang panig ang kahit isang salita. Ngunit hindi ibig sabihin nito na susuko tayo. Kapag bigo ang mga salita, bumabangon ang pagkilos. Pinili namin ang mapayapang negosasyon, ngunit tumanggi ang kabilang panig. Kung gayon, hawakan ang inyong mga sandata at lumaban. Ang pagpupunyagi upang makalaya mula sa hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan ay higit pa sa sapat, at ito ay makatarungan.
Kung ipapadala ni Abu Mad ang kanyang pinakamalalakas, hahawakan sila ni Sinbad. Kung ipagkait ni Baldad sa mga tao ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan, tatanggapin sila ni Sinbad. Sa mismong sandaling yon, muling lumitaw si Judal. Ang presensya pa lang niya ay nagpabigat na sa kapaligiran ng tensyon. Ang lalaking ito ay hindi kumakampi sa katarungan o sa mga inaapi. Ang tanging hangad niya ay lumikha ng matitinding labanan na yayanig sa mundo. Nagtataglay ang imperyo ng Qu ng daan-daang libong makapangyarihang sundalo, higit pa sa sapat upang magpasimula ng alitan na kayang yanigin ang mundo, kaya naman nagsilbi sa kanila si Judal. Nagpapahayag si Judal ng kanyang pagnanais na sumali kay Sinbad sa paglikha ng ganoong labanan nang bigla siyang lumingon at tumitig kay Aladdin na may kakaibang tingin. Mula nang dumating sila, parehong naramdaman ni na Aladdin at Judal ang presensya ng isa't isa. Ang batong nakapalibot sa kanila ay nakatayo sa isang matalas, nakakatakot na kaibahan. Nang malaman ni Judal na si Aladdin ay isa ring magi, walang hanggan ang kanyang pagkagulat. Palagi niyang iniisip na siya lang ang nag-iisa, at ngayon may isa pa, at bata pa. Gumawa si Judal ng senadoryas na parang babatiin si Aladdin, ngunit sa halip ay sinundot niya ito sa mata. Pagkatapos, lumingon siya upang suriin ang kandidatong hari na natagpuan ni Aladdin, at sa sandaling napagtanto niya. Ito ay si Alibaba, humagalpak siya ng tawa. Isang mananakop ng piitan na pinasusunod-sunod ng isang pangkaraniwang hari. Anong klaseng walang silbing pag-aksaya? Agad na sumagot si Aladdin. Ang isang tao na nangangahas gawin ang hindi gagawin ng iba ay hindi kailanman magiging walang silbi. Tinamaan sa sagot. Nagliyab ang pagnanais ni Judal na lumaban, pagkatapos ay pinatunayan ito ng lakas. Sinubukan ni Sinbad na mamagitan ngunit hindi nagawa. Kung wala ang kanyang banal na sisidlan, siya ay masyado pa ring mahina kung ihahambing sa isang magi. Kahit ang isang kasing lakas ni Masuer ay hindi kayang galawin ang kahit isang hibla ng buhok ni Judal. Pinagsama ni Judal ang rock sa isang bilog at nagpakawala ng sunod-sunod na sinag ng liwanag sa bawat direksyon. Ginamit din ni Aladdin ang rock para bumuo ng harang, hinaranggan ang mga sinag, at ibinato ito pabalik. Nang magkabanggaan ang enerhiya niya at ang kalasag ni Judal, nagpawalang bisa sa isa't isa ang dalawang puwersa at nag-isip sandali si Judal. Waring walang saysay ang laban na ito kung gagawing magoy ang rock, kaya lumipat siya sa mahika. Ang mahika ay isang enerhiya na lubos na naiiba sa magoy, na nagmula rin sa rock. Sa pamamagitan nito, ang mga salamangkero ay maaaring magpakawala ng iba't ibang uri ng salamangka. Sa sandaling matapos magpaliwanag si Judal, isang kidlat ang dumiretso kay Aladdin, sinira ang harang na nabuo mula sa magoy. Naisip ni Judal na nagtagumpay na siya kay Aladdin, ngunit nang hamupa ang usok ay walang pinsala ang bata. Sa likod niya, sumali na sa laban si Hugo. Lalo lang nitong pinasigla si Judal, nagpatuloy siya sa paggamit ng mahika, pinatawag ang ulap mula sa buong baldad at ginawa itong tubig. Pagkatapos ay mula sa tubig ay ginawa itong yelo. Umangat si Judal sa himpapawid, hinati ang napakalaking bloke ng yelo sa hindi mabilang na pira-piraso, at pinakawalan ng mga ito pababa sa lahat. Bago ang isang atake na may ganoong banal na antas mula sa isang magi, maging si Sinbad ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi rin naman mas mahina si Aladdin, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa niya lubusang nakabisado ang paggamit ng mahika. Pinrotektahan ni Hugo si Aladdin, sinira ang paparating na bloke ng yelo ng pin-ira-piraso, pagkatapos ay lumukso siya sa himpapawid at nagbigay ng isang matinding atake na nagpatamba kay Judal sa lupa. Ngunit sinipsip ng harang ni Judal ang halos lahat ng pinsala, kaya kaunting gallows lamang ang natamo niya. Ilang piraso ng yelo ang nakalutang pa rin sa hangin, itinuro ito ni Judal ng diretso kay Aladdin. Hindi kaagad nakakilos ang bata, kaya itinaya ni Hugo ang sarili niyang katawan sa harap ni Aladdin upang iligtas ito. Bumaon ng malalim ang yelo kay Hugo, na lalong humihirap siyang kumilos. Nagbuhos si Aladdin ng mas maraming magoy kay Hugo para maitulak niya palabas ang yelo, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, patuloy pa rin ang pag-atake ni Judal. Sa kabutihang palad, hinayla ng mabilis kumilos na si Morgiana si Aladdin palayo sa peligro. Sumugod si Alibaba at itinulak ang kanyang banal na sisidlan pababa. Pinatibay ni Aman, kinaya ng talam na tag-in ng tuluyan ang harang. Nabigla si Judal ngunit nakaiwas pa rin bago niya pinagpagpalayo si Alibaba.
Kung kailan walang makakapigil na kay Judel, biglang sumugod si Hugo at bumangga. Isinampa siya sa pader sa bilis na halos hindi kapani-paniwala. Nang hindi humihinto, muling sumugod si Hugo at sumuntok ng napakalakas na umuga ang paligid at ang pader na buong-buong tinamaan ay nagkawasak-wasak. Bago pa man makatayo ng maayos si Judel, isa pang kamao ang tumama. Napasigaw siya sa gulat at hindi makapaniwala. Malinaw na huminto na si Aladdin sa paggamit ng magoy. Bakit pa rin gumagalaw ang jinn, at mas malakas pa kaysa dati? Lumipad si Judel pataas sa langit at nagpakawala ng mga sinag ng ilaw bilang panlinlang, at saka ipinukul ang malaking matalim na tipak ng yelo na tumama ng direkta sa dibdib ni Hugo. Akala niya ay matatapos na yun, ngunit bahagya lang gumalaw si Hugo. Biglang umakyat ang kanyang mga kamay sa ere at nagkapaltukan na parang pumapatay ng lamok. Naipit si Judel sa pagitan nito. Ang harang ay nanatili lamang sandali bago mabasag. Sa oras na nakawala si Judel mula sa pagkakahawak ni Hugo, ganap na siyang nawala ng malay. Ang kanyang katawan ay labis na napinsala, halos hindi na makilala, malinaw na nasa bingit ng kamatayan, ngunit hindi pa rin tumigil si Hugo. Inangat niya ang magkabilang kamay sa langit at pinag-ugnay ang mga ito habang sumabog ang isang lilang apoy. Napansin ni Sinbad na may matinding mali at sinabihan ang lahat na tumakbo. Nang bumagsak ang mga kamao ni Hugo, gumuho ang patag na lupa. Nayanig ng matindi ang nakapalibot na espasyo at umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging alon ng pagyanig. Nang sa wakas ay hamupa na ang lahat, naglaho ang malawak na plaza mula kanina. Sa kinalalagyan nito ay pawang pagkawasak na lamang at isang napakalalim na bunganga. Gayunpaman, buhay pa rin si Judel. Walang babala, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa kalangitan sa itaas, nakasakay sa isang napakalaking alpombra kasama ang iba't ibang uri ng sundalo. Sila ay mula sa Imperyong Ku at sa paghusga sa kanilang anyo, ang mga banal na sisidlan na taglay nila ay hindi kakaunti. Nang makita ang malubhang pinsala ni Judel, na halos wala ng buhay, walang ipinakitang pagkabahala ang babae sa harapan. Kung mayroon man, bahagya siyang nagulat na ganito kalala ang kanyang sinapit. Sa kapangyarihan ng isang banal na sisidlan, hanggat hindi pa siya patay, anumang sugat gaano man kalubha ay mapapagaling. Nais pa ring ipagpatuloy ni Hugo ang laban. Ganap na siyang nawala ng kontrol at hindi na sumusunod sa mga utos ni Aladdin. Nang makita ito, hinugot ng babae ang palamuting aspil mula sa kanyang buhok at ginamit ang banal na sisidlan upang ipatawag ang isang jinn mula sa loob. Hindi tulad ng iba pang espiritual na nilalang na may asul at napakalaking anyo tulad ni Hugo o Amon, ito. Ang isa ay isang water dragon. Nang sumugod si Hugo at sumuntok ng diretso sa babae, ang dragon ay naging isang pananggalang. Ngunit, ang init na nagmumula sa apoy ni Hugo ay sapat ang tindi upang singgawin ng tubig at magdulot sa kanya ng pagkaasiwa. Nang maghiwalay ang dalawa, muli siyang bamulong at patuloy na humugat ng kapangyarihan mula sa kanyang banal na sisidlan. Ang pin ay naging isang maningning, matalas na espada at ang buo niyang katawan ay nagbago rin, na tinubuan ng mga kaliskis tulad ng isang dragon. Nang muling sumugod si Hugo, isang malaking haligi ng tubig, na kasing talas ng talam, ang agad na lumitaw. At tumagos ng diretso sa kanyang dibdib, na nag-iwan ng malalim na sugat. Ang sugat ay masyadong malubha. Nabuwag si Hugo at nagkubli sa plauta. Ang isang propesyonal na mananakop ng piitan ay hindi talaga dapat maliitin. Bumalik ang babae sa alpombra at naghandang umalis. Hindi napigilan ni Aladdin ang kanyang galit at sumugod. Tiningnan niya ito ng may pagmamataas at tinanong kung ano ang gusto nito. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Gusto lamang ni Hugo na protektahan ang mga tao sa ibaba. Kayo ang nagsimula nito. Pagkatapos marinig ito, wala siyang ipinakitang bakas ng pagsisisi ni anumang balak na magparusa. Sa halip, inutusan niya ang tatlong mandirigma sa likuran niya na bumaba at lipulin ang lahat ng nasa ibaba. Nakakapangilabot na malakas at mapanganib ang tatlo. Ang isa ay kapantay ni Mazer sa lakas, at walang sinuman sa kanila ang nagkalamangan, ang isa naman ay mas mabilis kay Morgiana, at ang pangatlo ay nagpalitan ng pantay na hampas ng espada kay Alibaba. Nang makita ito, agad na nakilala ni Sinbad kung sino ang kanilang kinakaharap. Nang handa na siyang sumugod ng buong lakas laban kay Aladdin, itinaas ni Sinbad ang kanyang kamay upang pigilan siya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay isang prinsesa ng Imperyong Ku.
Sa una ay nagalit siya ng pigilan, ngunit nang marinig ang pangalan ni Sinbad at makita sa kanyang gwapo, panlalaking mukha, siya ay nataranta at pumayag na umatras. Sa huling sandali ay lumingon siya pabalik, habang itinuturo at iginigiit na umatras siya dahil gusto niya, hindi dahil sinabi nito sa kanya. Ang amoy ng muling pagkabuhay ng pagkahumaling sa lalaki ay hindi mapagkakamalan. Bagamat nakialam na ang grupo ni Sinbad at si Alibaba, medyo maraming sibilyan ang nadamay sa sagupaan. Abala sila sa pag-aalaga sa mga sugatan. Ginagawa rin ni Alibaba ang pareho, tinitingnan kung may pinsala ang kanyang maselang bahagi, nang pumasok si Morgiana sa pinaka-nakakahiya't posibleng sandali. Mabuti na lang at nakapagpaliwanag siya bago pa man niya isipin ng iba. Kung hindi, baka naisip niyang may iba siyang ginagawa gamit ang kanyang bibig, at kahit palumukso sa ilog ay hindi na mahuhugasan ang maling pagkaunawang iyon. Katatapos lang niyang gamutin ang mga sugat ni Alibaba nang matuklasan ng mga tao sa labas si Aladdin na nakahandusay na walang malay. Ang plauta na minsan ang nagpatawag kay Hugo ay wala na ang bituin na dating naroon. Mukhang labis na desperado si Aladdin na pagalingin ng iba kaya ginamit niya ang sarili niyang magoy. Ito ay lubhang mapanganib. Kung maubos ang magoy ng isang magi, maaari itong mga hulugan ng kamatayan. Natagpuan nila siya sa tamang oras. Kung hindi, sana'y nagkaroon na ng libing. Halos hindi pa natatapos ang isang krisis, dumating na ang sumunod. Nakita ng mga bandido si Alibaba at agad siyang kinulit ng tanong kung saan patungo ang kanilang kinabukasan. Nang hindi niya alam ang isasagot, nagsalita si Sinbad. Hindi ko pa ba nasabi na ang aking bansa ang magbibigay ng tulong sa lahat? Tanging matapos matanggap ang matibay na kasiguraduhan ni Sinbad sila umalis ng payapa. Nang mga sandaling yon, lumitaw ang isang kalisya. Ang nangunguna rito ay ang general na minsan ang nagsanay kay Alibaba, at naaalala pa rin niya ang mahusay na prinsipe na kanyang ipinagmalaki na turuan. Nasa loob ng karwahe si pangalawang hari Sabmad, ang pangalawang panganay na kapatid ni Alibaba. Kilala siya bilang isang duwag, ngunit isinugol niya ang pagpunta rito, sa teritoryong itinuturing na kalaban ng Baldad. Nagulat si Sinbad dito. Ngunit mas nakakagulat pa na si Sabmad mismo ang tiktik na palihim na tumutulong sa pangkat ng ulap mula sa anino. Hindi niya ito plinano hanggang sa malaman niyang si Alibaba ang namumuno sa kanila. Nais ni Sabmad na iligtas ng kanyang kapatid ang bansang ito bago pa sirain ang kanilang nakatatakang panganay na kapatid, na ang utak ay tila nakakulong pa rin sa sinapupunan at may depektibong pagkatao mula pa sa kapanganakan. Ito ng lubusan. Nang mamatay ang dating hari, dumating ang bankero bilang isang eksperto sa pananalapi. Noong panahong yun, ang ekonomiya ng Baldad ay nasa masamang kalagayan na sa ilalim ng pamamahala ni Abu Mad. Ang kanyang katangahan ay nagtulak sa isang bansang dating maunlad patungo sa kahirapan. Mula roon, isang trahedya ang bumalot sa buong bansa. Nalinlang ng tinatawag na eksperto sa pananalapi ang walang alam na hari upang tanggapin ang perang papel na sinusuportahan ng imperyo ng Qu. Mula ngayon, hindi na kakailanganin ng ginto o pilak sa mga transaksyon. Gamitin lang ito. Sa simula, nagpadali ang perang papel sa kalakalan at lumago ang ekonomiya. Sumunod ang implasyon, isang konsepto na ngayon lamang nauunawaan sa makabagong panahon. Ang halaga ng salaping papel ay nagbago-bago ng matindi. Isang tinapay na nagkakahalaga ng isang barya kahapon ay 3 na ang halaga ngayon. Sa halip na ayusin ang halaga ng salapi, ipinakilala ng bankero ang mga serbisyo ng kredito. Hinayaan niya ang lahat na humiram ng kung gaano karami ang gusto nila, na may isang kondisyon. Kailangan nilang ipanagot ang mga bagay tulad ng soberanya sa lupa, karapatan pandagat, at likas yaman ng bansa bilang collateral. Para mapanatili ang kanyang maluho na pamumuhay, patuloy na humiram si Abu Mad hanggang sa wala ng pag-aari ang bansa. Ang hukuman ay nagkagulo sa pagkatakot. Wala silang pera, ngunit hindi nag-aalala si Abu Mad. Tumingin siya sa mga tao sa ibaba. Hindi pa ba natin hawak ang mga tao? Ipagbenta lang ang kanilang karapatang pantao. Nais ni Abu Mad na gawing sentro ng sapilitang paggawa ang Baldad. Nanginginig si Sabmad sa takot, sakit, at galit habang ikinukwento ang nangyari. Upang maiwasan na maging katotohanan ang bangungot na yon, narito siya upang ailahad ang lahat. Kumulo ang dugo ni Morgiana nang marinig ang salitang alipin. Agad niyang tinawag sina Sinbad at Alibaba upang samahan siya sa pagpigil sa planong ito ng pagtataksil.
Isang plano na lubhang hanggal, hindi ito kayang maging likas na kahangalan. Ito ay dapat na propesyonal na sinanay, sistematikong nilinang, at batayang nakaugat na katangahan. Sobrang tapat ni Sabmad kaya halos nagmakaawa siya kay Alibaba na pigilan si Abumad sa anumang paraan. 5 araw na lang ang natitira. Sa sandaling pakasalan ni Abumad ang prinsesa, pipirmahan na ang kasunduan ng paninilbihan. Hinayla siya pabalik ng general sa tabi niya. Kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon bago sila matuklasan, dahil maaari itong ikamatay niya. Natahimik si Alibaba. Ang pinakapinagkakatiwalaan niya ngayon, si Aladdin, ay nasa coma, at hindi makapagbigay ng anumang patnubay. Hindi alam ni Alibaba kung magagawa niya ito. Tiningnan niya si Sinbad, ang lalaking lubos niyang hinahangaan. Mukhang kayang hawakan ni Sinbad ang anumang bagay ng madali. Iyon ang uri ng pinunong kailangan ng mga tao. Ang isang mahina na tulad ko ay wala talagang magagawa. Gaya ng kinatatakutan ni Alibaba, medyo nadismaya si Sinbad sa kanya. Hindi na kayang iligtas ang bansang ito sa karaniwang paraan. Ang tanging natitira na lang ay maghanap ng isang tunay na nagmamalasakit at gustong muling itayo ito. Tiyak na hindi si Abumad ang taong yon. Medyo masyadong marupok si Alibaba at kulang sa kumpiyansa. Sinbad hindi maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Aladdin. Habang lumalabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Si Morgiana yun, dumating upang magulat ng sitwasyon at aksidenteng narinig ang kanyang katatapos na malakas ang pagtutol ni Morgiana. Bagamat kulang sa kumpiyansa si Alibaba, may kakayahan siyang gumawa ng pambihirang mga bagay. Ang pagpapalaya sa mga alipin sa Kishan ay isang bagay na walang sinumang nang ahas gawin. Tanging si Alibaba lamang ang nakagawa nito. Gayun din sa kasalukuyan. Naniniwala si Morgiana na ililigtas ni Alibaba ang lupang ito mula sa kuko ng pagkaalipin. Umamin si Sinbad na baka masyado siyang nagmadali sa paghusga at tinipon ang lahat upang magplano. Bilang hari ng 7 dagat, marami siyang kaalyado na handang tumulong sa iba't ibang sitwasyon. Nang malaman nilang sangkot ang imperyong Ku, wala ni isa sa kanila ang gustong makisali. Sa pagmasid sa pag-unlad ng Ku, nakakagulat ang bilis nito. Mabilis na lumawak ang Ku at naging isang pangalan na nagpapanginig sa bawat bansa. Sa pag-imbestiga sa pinagmulan ng paglago na ito, natuklasan ni Sinbad na ito ay ganap na itinutulak ni Judal. Bilang isang magi, nagpatawag si Judal ng maraming piitan hanggat maaari, pagkatapos ay ipinadala ang mga prinsipe ng imperyo at mga prinsesa upang lupigin sila, makakuha ng mga banal na sisidlan at nakakatakot na kapangyarihan. Ang tahasang pagharap kay Ku ay tila hindi matalino, kaya nagpa siya si Sinbad na simulan kay Abumad. Pagkatapos niyan, pinaalis niya ang lahat maliban kay Alibaba upang pag-usapan ng pribado ang kasalukuyang sitwasyon. Ibinunyag ni Sinbad na malapit siyang kaibigan ng ama ni Alibaba. Dahil sa ugnayang yun, handa siyang gamitin ang bawat bahagi ng kanyang kapangyarihan at kakayahan upang sanayin si Alibaba sa paggamit ng kanyang banal na sisidlan at itaas siya upang maging hari. Ngunit bago pa matapos si Sinbad, pinatigil siya ni Alibaba. Ang isang tulad ko ay hinding-hindi makagagawa ng ganoon. Imposible. Naisip na ba niya na ang bawat tao ay isinilang na may responsibilidad na dapat gampanan? Nakita na ba niya ang pag-asa sa mga mata ni Sabmad at ang mga taong nagtipon sa harap ng palasyo sa pagpapahayag? Nakita na nila si Alibaba bilang ang tanging solusyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging isang hari. Malalim ang iniisip ni Alibaba matapos marinig ang lahat ng ito. Naglakad siya sa mga kalye upang lumino ang kanyang isip. Nagkataong nakita niya ang mga ina kasama ang kanilang mga anak, at ipinaalala nito sa kanya ang sarili niyang kabataan. Kasabay nito, ang babala ni Sabmad ay umalingaw sa kanyang isip. Ang mga taong yon ay maging alipin at habang buhay na nasa ilalim ng pagkaalipin kung wala siyang gagawin. Sa sandaling yun, nakilala ng mga tao sa kalsada si Alibaba at nagsiksikan sa paligid, nagtatanong tungkol sa negosasyon. Bago pa niya maisip ang sasabihin, may lubad na biglang lumabas at hinayla siya papunta sa isang bangka. Nang mawala ang gulat, napagtanto niyang ito ay grupo ni Qasim, na nakatakas noon pa nang hindi napapansin ng sinuman. Dinala ni Qasim si Alibaba rito upang ipahayag ang isang plano para sa ganap na digmaan. Sa tabi ni Qasim ay isang negosyante ng armas. Siya ang taong nagsabi kay Qasim tungkol sa kontrata ng pagkaalipin.
Ang mga tao ng Baldad ay nagtiis sa kanilang sukdulang hangganan. Kung nalaman nilang ibebenta sila at binigyan ng sandata, ano ang mangyayari? Ginarantiyahan ng mga ngalakal ng armas ang kumpletong supply ng sandata, kasama ang mga Gatling gun, upang maibalik ang ilang karapatang pantao sa hari na lubhang kapos dito. Nabigla si Alibaba. Kung ang mga bagay ay naganap ayon sa gusto ni Qasim, ilan ang mamamatay? Ang sakripisyo para sa isang bagong bansa ay hindi maiiwasan. Kung may laban, may masasawi. Ngunit mula sa sakripisyong yun, babukas ang kinabukasan. Hindi ganoon ang pananaw ni Alibaba. Para sa kanya, walang saysayang digmaan kapag ang Baldad ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng imperyong Ku. Isang digmaan yon na magpapatuyo sa bansa. Tama si Alibaba, ngunit napilitan siyang pumili. Lumaban siya, o ang mga tao ang lalaban. Hindi niya ito naunawaan hanggang sa sinaktan siya ni Qasim sa mukha at sinabing hindi na siya kailangan. Isang lalaking may dugong bughaw, ngunit walang ambisyon o determinasyon na kayang tapatan yon. Walang silbi para kay Qasim ang isang katulad niya. Nang hapong yon, pinagmasdan ni Sinbad ang malalayong langit ng may pag-aalala. Gaya ng idineklara ng kanyang mga kaalyado, hindi sila makikialam sa anumang kinasasangkutan ng imperyong Ku. Ngunit sa sandaling yon, lumapit sa kanya si Alibaba at nagtanong kung paano gamitin ang kanyang banal na sisidlan sa labanan. Nausisa si Sinbad sa biglaang pagbabago ng isip. Ayaw ipaalam ni Alibaba ang katotohanan, dahil alam niyang sasaktan ng matindi ni Sinbad si Qasim kung malalaman niya. Sa kabila nito, natuwa si Sinbad na nagpasya na rin sa wakas si Alibaba na gamitin ang kanyang kapangyarihan at lumaban. Karaniwan, hindi kayang ipatawag ng mga tao ang sagradong anyo ng isang banal na sisidlan gaya ng Magi. Nangangailangan iyon ng lubhang pinong kontrol sa magoy na lampas sa kakayahan ng tao. Ngunit kayang makamit ng mga tao ang banal na sandata, na nangangahulugang pumapasok sila sa estado ng sagradong kagamitan tulad ng ipinamalas ng batang babae. Kinagabihan, sa ganoong estado, nagiging napakalakas ng isang tao. Ngunit malayo pa yun para kay Alibaba. Hindi rin madali ang kontrolin ng magoy upang gawing sandata ang isang banal na sisidlan. Ang pagbalot sa sisidlan ng magoy at pagbabago nito sa sagradong kagamitan ay mukhang simple lang, ngunit isa itong buong proseso sa kanyang sarili. Ayon sa sinabi ni Sinbad, kahit na may dalubhasang tulad niya bilang gabay, hindi ito kayang masteran ni Alibaba sa isang gabi. Gaano man kahirap subukan ni Alibaba na gamitin ang magoy upang gisingin ang apoy ni Amen hanggang sa tuluyan siyang maubos. Ang anyo ng sagradong sandata ay hindi kailanman lumitaw. Gayunpaman, hindi siya pinuna ni Sinbad kahit kaunti. Bagkus, ngumiti siya ng may kasiyahan. Inamin niyang talagang labis siyang nagmadali sa paghusga kay Alibaba. Ang kabataang ito ay talagang may talento na karapat-dapat asahan. Gayunpaman, kasabay nito, nakatanggap si Sinbad ng impormasyon tungkol sa presensya ng mga kaina-hinalang figura. Hindi masabi kung anong mga unos ang kanilang ipalalabas sa paghihirap na ito. Plano rin ni Sinbad na kausapin ng prinsesa tungkol sa pagkakansela ng kasal. Pakiramdam niya ay payag ang prinsesa. Naalala ni na Jafar at ng iba pa ang ekspresyon ng mukha niya na halos sumigaw siya na nahuhulog na ang loob niya ng husto at hindi na nag-abalang magpaliwanag pa. Bukod sa pagiging hari, taglay din ni Sinbad ang titulong kagigiliwan ng kababaihan ng 7 dagat. Kinaumagahan din, maagang nagising si Alibaba para bisitahin si Aladdin. Ang bata ay ganoon pa rin, walang ipinapakitang senyales ng paggising. Dahil dito, nilukuban si Alibaba ng matinding pagsisisi. Kung hindi nasangkot si Aladdin sa gulo niya, hindi sana siya nasa ganitong kalagayan. Hindi ito nakita ni Morgiana sa ganoong paraan. Malaki ang paggalang ni Aladdin sa kanya, at ang makatulong sa isang kaibigan ay isang karangalan. Matapos marinig ang mga salitang yon, may tahimik na kumuha, nakaugat sa puso ni Alibaba. Diretso siyang naglakad patungo sa palasyo ng hari. Sa labas, nagtipon ng mga tao, humihingi ng pagkain at inumin mula sa hari. Sila ay lubhang nagugutom kaya kitang-kita ang kanilang mga buto sa balat, ang kanilang mga tiyan ay nakakapit sa kanilang gulugod, at ang mga sanggol ay walang gatas na maiinom. Ngunit wala namang alam ang hari tungkol dito. Gumising siya, guminhawa ang sarili, at inubos ang kanyang araw kasama ng mga babae gaya ng dati. Sa gitna ng pulutong, dahan-daang gumawa ng daan si Alibaba patungo sa pangunahing tarangkahan at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan,
humihiling na makapasok upang makausap ang isang bumad. Tumanggi ang mga sundalo, syempre. Alam ng lahat na kinamumuhian ng hari ang kanyang ikatlong kapatid. Gayunpaman, nang makilala ng mga tao si Alaba-aba, sa halip na humingi ng pagkain ay nagsimula silang magbato sa mga gwardya, pinilit ang mga sundalo na sundin ang kanyang kahilingan. Sa ilalim ng matinding panggigipit, walang nagawa ang dalawang gwardya kundi buksan ang tarangkahan at papasukin siya. Sa loob ng palasyo marahil ay ang prinsesa ng imperyong inagaw. Lubha siyang nalulungkot sa pangyayaring kailangan niyang magpakasal sa isang taong wala siyang alam bukod sa pangalan, at wala rin siyang ideya kung ano ang itsura nito. Naalala niya ang gwapo at maskuladong mukha ni Sinbad, at lubos niyang hinanggad na sana ay maranasan niya ang pag-ibig, ngunit halos imposible na ito. Ang heograpikong posisyon ng Baldad ay tanging estratehiko, isang lagusan patungo sa mas malawak na mundo na lubos na kailangan ng kudeta kung nais nitong pag-isahin ang lahat ng bansa. Sa ilalim ng utos ng emperador, maging isang prinsesa ay wala nang iba kundi isang piyong isasakripisyo. Sa pagdating ng prinsesa, nakatanggap din ang isang bumad ng di maisip na mga regalo sa kasal, kabilang ang 3 halimaw na naglaban kanina. Masaya niyang hinahangaan ang mga nasirang bangkay ng kanyang sariling mga sundalo nang marating siya ng kaguluhan mula sa labas. Isang bumad ang humakbang papunta sa balkonahe at nakita ang isang pulutong ng mga sundalo. Nakapaligid kay Alaba-aba sa ibaba. Sa sandaling makita niya ito, si bumad ay nag-react na tila isang asong galit na galit, nanlalaki ang mga mata at nagsisikip ang mga ngipin. Inutusan niya ang bangkiro na patayin si Alaba-aba sa anumang paraan. Isa sa 3 halimaw ang kusang lumapit. Orihinal siyang isang ordinaryong tao, ngunit nang ibaba niya ang telang nakatikip sa kanyang mukha, ang buong katawan niya ay nagbago at naging isang dambuhalang elepante na may 3 puno. Kung ikukumpara sa halimaw, si Alaba-aba ay hindi mas malaki kaysa sa isang langaw sa mukha nito. Ito ang teknolohiya ng biolohikal na pagbabago na nakuha ng imperyong namuno sa kudeta mula sa pananakop sa mga dungeon. Nagpakita si Alaba-aba, walang takot sa harap ng dambuhalang anyo ng halimaw. Sa halip, siya ang naunang umaksyon at nagpakawala ng talam ng apoy diretso sa kalaban niya. Ang atake ay mukhang kahanga-hanga at malakas, ngunit ang tanging nagawa nito ay maitulak lamang pabalik ang halimaw. Nang gumanti ang hayop, nakagawa pa si Alaba-aba ng ilang katulad na atake, sa pinakamahusay ay nasasabayan lamang ang mga ito. Wala siyang nagawang tunay na pinsala. Alam ni Alaba-aba na sa ganitong takbo, siya ang mamamatay. Sinubukan niyang ipadaan ang magoy sa paligid ng kanyang espada at gawin itong isang sagradong sandata, ngunit nabigo siya. Ang tanging lumitaw ay isang malaking haligi ng apoy na lumalamon sa kanya sa isang kamanghamanghang biswal na epekto, ngunit hindi ito nagdulot ng pagbabago sa kapangyarihan ng laban. Ang halimaw ay inindayog ang mga trumpo nito sa walang tigil na pag-atake. Labis na lakas ng pag-iisip ang nagugol ni Alaba-aba sa pagtatangkang kontrolin ang kanyang magoy at nakapag-iwas lang siya sa loob ng mahabang panahon bago direktang tamaan na nagpadaloy ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang mas malala pa, nang siya ay matamba sa lupa at makita ang halimaw na itinaas ang paa nito upang tapakan siya, walang nagawa si Alaba-aba kundi humiga lang doon sa kawalan ng pag-asa. Sa tila kanyang huling sandali, naalala ni Alaba-aba ang kanyang ina, ang kanyang ama, at lahat ng mga taong umaasa sa kanya na iligtas ang bansang ito. Kasabay ng mga alaala na iyon ang malupit at bigong mga salita nang magpakita si Alaba-aba ng kahinaan. Ang huling nakita niya ay si Aladdin, ang batang laging naniniwala na si Alaba-aba ay tunay na matapang na tao. Sa mismong sandaling yun, nagising ang diwa ni Alaba-aba, umiwas sa suntok, at isinaksak ang kanyang talam sa binti ng halimaw. Ang sugat ay tila nagdulot ng matinding sakit. Nagwala ang halimaw at muling nagbagong anyo, sa pagkakataong ito ay naging mas malaki at mas mabagsik na porma. Para naman kay Alaba-aba, sa halip na sumunod, ang payo ni Sinbad na ituon ang apoy sa espada, nagpasya siyang pabayaan itong sumabog ng may sapat na puwersa upang sunugin ang lahat, pagkatapos ay sumugod at naghatid ng isang hataw. Sa pagtataka ng lahat, ang katawan ng halimaw, na napakalaki tulad ng isang maliit na bundok, ay nahati ng perpekto sa dalawa. Sa isang punto, ang maikling punyal ni Alaba-aba ay naging isang itim at matalim na espada. Nang bumagsak ang elepante, isang pulutong ng mga unggoy ang bumaba upang dagsain si Alaba-aba. Maaari niya silang hatiin sa dalawa sa isang indayog,
ngunit hindi namatay ang mga unggoy. Sa halip, bawat hati ay muling nabuo upang maging isang bagong katawan. Namatay lang sila nang gamitin ni Alibaba ang apoy ni Amen. Ang pamamaraan ay epektibo, ngunit umubos ng malaking halaga ng Magoy. Kung magtatagal ito, tiyak na matatalo si Alibaba. Malapit na siyang sumugod sa pinunong unggoy para sa isang laban ng kamatayan o buhay nang biglang tumama ang isang pares ng paa sa mukha nito. Si Morgiana iyon. Noong nasa Kishan, nang umalis si Alibaba nang walang palm, ipinakita niya ang parehong mga palatandaan, kaya nahulaan na niya kung ano ang ginagawa nito. Sinabihan ni Alibaba si Morgiana na umalis doon. Masyado itong delikado. Walang sinabi si Morgiana at simpleng nagpakawala ng dagandong na nagpadala sa nagsisipagtakbuhan sa takot ang mga unggoy, ang kanyang paraan para ipakita sa kanya na napakalakas na niya ngayon. Mukha man siyang maliit at marupok, ngunit isang matinding sipa sa lalamunan ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan, hindi lang pagpapagaling sa ospital. Bago pa makapagsalita si Alibaba, mabilis siyang binuhat ni Morgiana at itinulak pasulong na parang isang sako ng basura. Salamat doon, nakapagtuloy siya ng mas malalim sa palasyo nang hindi na nag-aaksaya ng oras. Sa labas, buong-buong ang pinangatawanan ni Morgiana ang laban ng mag-isa. Sa kanyang liksi at walang katumbas na lakas ng kanyang mga binti, ang bawat sipa ay bumababa na parang maso, pinapabagsak ang mga unggoy. Ngunit ang kanilang napakalakas ng kakayahan sa pagpaparami. Gaano man katagal siyang lumaban, wala ni isa man ang hindi na muling nabuhay. Naalala niya ang teknik na ginamit ni Masroor para maabot si Quezon at sinubukan niya ito, bagamat may kaunting epekto. Nagbago siya ng taktika para maabot ang pinunong unggoy. Sa simula ay inakala nitong tumatakas si Morgiana, ngunit sa sandaling makita niya ang tamang anggulo ay mabilis siyang umikot at nagpakawala ng isang matinding sipa na tumama ng buong lakas at nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Nang lumapag siya, ang natitirang lakas ay nagpatamba sa isang buong tore, na nagdulot ng malalakas na pagbagsak na nagpanlamig sa dugo ng lahat. Sa loob, hinarap ni Alibaba ang natitirang halimaw. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Amen, halos mapatay niya ito sa kanyang unang atake. Puno ng kumpiyansa, sumugod siyang muli ngunit natuklasan niyang bumalik sa normal ang kanyang espada. Naubos ang kanyang magoy, ngunit sa halip na magpanik, naghagis si Alibaba ng isang prasko ng langis. Pagkatapos ay kinaskas ang kanyang espada sa sahig na bato upang lumikha ng mga spark na nagsindi ng apoy. Sinipsip ni Amen ang apoy at ibinalik ang sapat na magoy para matapos ni Alibaba ang kanyang kalaban. Ito ay isang paraan upang pansamantalang makabawi ng magoy sa kalagitnaan ng labanan, ngunit malaki ang pinsala nito sa katawan. Pagdating ni Alibaba sa silid ng konseho ng hari, siya ay lubusang naubusan ng magoy. Ipinag-utos ni Abumad sa kanyang mga sundalo na hawakan siya. Walang intensyon si Alibaba na lumaban. Nais niyang kumbinsihin sila na payagan siyang makipag-ayos kay Abumad, ngunit sa ilalim ng panggigipit ng hari, walang nagawa ang mga sundalo kundi sumugod. Noon din, iniutos ni Sabmad sa general na mamagitan. Tinunghayan ni Abumad ang kanyang karaniwang mahiyain na kapatid na kailan may hindi naglakas loob magsalita ni isang salita. Naglakas loob kang mang-agaw ng kapangyarihan. Hindi sumagot si Sabmad. Sa halip, naisip niya ang walang tigil na pagsisikap ni Alibaba at napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili sa gilid. Kinuha niya ang setro ng hari ni Abumad. Ako ang pangalawang hari ng Baldad, at iniuutos ko sa lahat ng sundalo na huwag gumawa ng anumang aksyon na makahahadlang sa negosasyon sa pagitan ng kanyang kamahalan at ng ikatlong prinsipe. Ang sinumang sumuway ay haharap sa pinakamabigat na kaparusahan.